Si Maya ay isang single mother. Binubuhay ang kanyang mga anak sa pagja-janitress sa isang hospital sa Batangas. Triplets ang mga anak at sa edad na 7 taon, nakakatulong na ang mga ito sa kanilang ina para maghanap buhay. Ayaw na ayaw sana iyon ng kanilang ina, ngunit mapilit ang magkakapatid. Ang mga anak niya, pinalaki niya sa pagmamahal. Kahit na hindi naging maganda ang naging kapalaran niya, pilit niyang pinalaki sa disiplina at pagmamahal ang mga bata. At kung may balak pa siyang hanapin ng ama ng kanyang mga anak, isa lang ang sagot niya. Masaya na sila sa piling ng isa't isa at hindi niya kailangan ng lalaking sakit lamang ang dulot. Pero paano kung sa hindi inaasahang pagkakataon, magtagpo ang landas ng mag-ama? Pipilitin pa rin ba niyang ilayo ang mga bata kung ito ang dahilan kung bakit nakaligtas sa bingit ng kamatayan ng isa sa mga triplets niya? Ating alamin ang buong kwento. 1, 2. Inilibot niya ang mga mata at hindi niya makita ang isa sa mga triplets. 1. Nasaan si Treya? Si Uno ang panganay dahil ito ang pinakahuling lumabas sa kanya. Pangalawa si Dos at bunso si Treya. Magkamukha ang dalawa. Si Treya lamang ang kamukha niya na ang sabi ng mga nakakakilala niya ay talagang pinagbiyak na bunga silang mag-ina. Nasa labas po, Mama. Tumaas ang isang kilay niya. Mukhang iyakan na naman ang magaganap sa kanilang dalawa ng bunso. Tuwing wala kasing pasok ang mga ito, lagi nagpupumilit na sumama sa kanya sa trabaho. Iniiwan lang kasi niya ang 3 sa bahay. Maaasahan si Uno dahil isa itong responsableng kuya sa dalawang mga kapatid. Yun nga lang si Treya, masyadong mahirap i-handle dahil sa pagiging makulit at maldita kapag sinusumpong. Sige na, bumalik na kayo sa panunood ng TV. Ako nang bahala sa kapatid niyo. Tumango naman ang dalawa at nagunahan patungo sa sofa kung saan sila naroon kanina. Paglabas niya, nakatayo si Treya sa tapat ng gate. Nakahawak ito sa nakasaradong gate at nakatitig sa kanya. Mama, sasama po ako. Bungad nito. Hindi siya sumagot, nanatiling tahimik at nakatitig sa anak na talagang seryoso ang muka. Paglapit niya, tsaka lang niya ito kinibo. Baby, kasama mo naman sila Kuya Unot Dos. At isa pa, mababagot ka lang dun. Lambing niya rito. No, inaaway ako nila kuya dito, Mama. Sasama po ako. Kasabay ng pagpatak ng luha nito. Alam niyang pinipilit lamang ng anak na umiyak. Ganito kasi ito lagi, para lang kaawaan niya. Sa 7 taong inalagaan niya ang mga anak, alam niya na kung ano-ano ang mga ugali ng mga 3. Napakahirap, lalo na noong nagbubuntis siya. At mas mahirap ng mga anak na dahil wala siyang ibang kasama kundi ang kanyang sarili. Lakas ng loob lamang ang pinairal niya kaya nakaya niya at sa tulong na rin ng ibang kapitbahay niya. Nagpapasalamat siya dahil dito siya napunta sa lugar kung saan mababait ang mga tao. Magandang umaga, Maya. Nagdadrama na naman ba ang bunso mong yan? Napatingin siya agad sa labas ng gate. Si Manang Laura nakatapat lamang nila ang bahay. Kalalabas lang nito ng bahay at mukhang may pupuntahan. Ngumiti siya rito. Oho, Manang. Natawa ito bago umalis. Susama ako, Mama. Napangiti na lang siya dahil nagmamaldita na naman ang bunso. Nag-cross arm pa at tumaas ang magkabilang kilay. Humaba ang nguso. Okay, pero be a good girl ha. Huwag kang makulit doon. Understand? Nang marinig nito ang sagot niya, doon ay yumakap si Treya at pinupog siya ng halik sa pisngi. Ito ang talagang kahinaan niya, ang mga anak niya. At ito rin ang lakas niya sa araw-araw. Kahit sukong-suko na, pilit bumabangon upang magtrabaho dahil may mga anak siyang umaasa sa kanya. How about us, Mama? Napatingin siya sa pinto. Nakikinig pala ang dalawa pa niyang mga anak. Fine, talo na si Mama. Sige na, sasama na kayo. Yay! Nag-apir pa ang dalawa sa unahan at takmang tatalikod nang tawagin niya ang mga ito. Oops, sandali. Usapan natin huwag kayong makulit doon. Yes, Mama. Sabay-sabay nilang sagot. Wala na siyang nasabi pa at napangiti na lamang. Hello, cutie pies. Nandito ulit kayo. Ang cute naman ng mga batang ito. Sino ba talaga ang Irene, yung jowa mo may kasamang iba. Malakas na bigkas niya, sabay tampal sa bunganga ng kaibigan at katrabahong si Irene. Simula nang magtrabaho siya sa provincial hospital dito sa Batangas, ito na ang kauna-unahan niyang naging kaibigan. Best friend na nga rin niya
at ninang ng kanyang 3 makukulit na mga anak. Ano? Nasan? Nasan ang lokong yun? Natigil naman ito dahil mabilis niyang sinampal ang bibig. Ouch naman, Bessie. Bakit ka nananakit? Tinaasan niya ito ng kilit bumaling sa mga bata na nakatunghay kay Irene na mga sandaling yun. Nang makita ito ng kaibigan, ngumiti lamang ito ng pilit at itinikom ang bibig. Minsan kasi tignan mo din ang paligid ha, kasi baka matuto ang mga yan at hindi lang sampal ang makuha mo. Biro niya rito. Sanay na siya sa kaibigan, maging si Irene ay ganun din. Pareho silang janitress sa hospital. Mama, pwede pong magtanong? Si Treya iyon. Ito lang kasi ang anak niya na halos lahat ng bagay na makikita ay may tanong. Si Uno ay seryosong bata pero mabait ito't maalaga sa mga kapatid. Si Dos ang palaaral sa 3. Naka-eyeglass na ito dahil maaga pa nang manlabo ang mga mata dahil sa pagbabasa na talagang paborito nitong gawin. What is it, baby? Tinignan nito ang mga kuyang nasa tabi. Nasa gitna kasi ito. Stop it, Treya. Alam na namin ang itatanong mo kay mama. Halika na, doon na tayo sa parking lot. Sabi ng kuya na si Uno. Wait kuya, gusto ko lang namang… Treya, ilang beses ba dapat itanong kay mama ang ganyang bagay? Kapag sinabi ni mama na patay na ang papa natin, patay na. So shut up na, okay? Tila sila lang ang nagkakaintindihang 3. Ngunit base sa naririnig niya, mukhang alam niya na kung anong itatanong ni Treya. Sa pagkakataong ito, tila nagsisiring siya kung bakit sinabi niya sa mga anak na patay na ang ama ng 3. Pero ano naman ang idadahilan niya kung sakali? Isa pa para sa kanya, ganun na rin yun. Dahil sa loob ng 7 taon, wala siyang balita rito. Ang huling kita niya ay nasa isang talk show ito 7 years ago. Yun lang at wala na. Hindi na siya umaasa. Para ano pa? Masaya na siya sa piling ng mga anak niya. Ayos na siya, ganun. Hoy! Napukaw ang pag-iisip ni Maya nang kalabitin siya ng kaibigan. Natulala na naman ang kumari ko. Sorry, tumingin siya sa paligid. Nasaan na yung mga bata? Iniwan ka na. Hindi mo narinig. Nagpaalam nga sa'yo na pupunta raw sila sa parking lot. Grabe, ang ama ng mga anak mo yung iniisip mo, no? Sinamaan niya ito ng tingin. At bakit mo na itanong? Nagkorting puso yung mga mata mo eh. Anito sabay tawa. Ewan ko sa'yo. Tara na, baka hinahanap na tayo sa baba. Tumalikod siya, kaya sumunod din si Irene. Kadalasan at sa tuwing sumasama ang mga bata sa mama nila, ay parking lot ang una nilang pinupunteriya. Bukod kasi sa maraming mga sasakyan, ay nagkakapera din sila dahil sa mga ito. Magaling silang dumiskarte. Bawat sasakyan dun, isa-isa nilang pinupunasan at kapag dumating ang may-ari, tsaka nila sisingilin. Si Treya ang taga-singil dahil magaling ito pagdating sa ganoong bagay. Si Uno at Dos ang nagtatrabaho. Hindi nila pinagtatrabaho si Treya dahil daw prinsesa nila ito. Pero minsan, kahit nakasuot lang sila ng kupas na t-shirt at pambahay na bestida, napagkakamalan pa rin silang anak ng mayaman. Ang kutis kasi ng mga batay maputit walang galos. Malinis din ang mga ito. Yun nga lang ay hindi kagandahan ng mga kasuotan. Bukod pa roon ay mga gwapo't maganda rin ng 3 kaya napagkakamalan silang anak mayaman. Sir, nilinis po ng mga kuya ko yung kotse mo. Look po oh, di ba po makintab na? Hihingi po sana ako ng barya. Suhol po nila kuya. Kasabay ng ngiti nito na pagkatamis-tamis. Tumigil ang isang lalaking may edad na nakasuot. Mukhang isang mahalagang tao sa loob ng hospital o baka may-ari ng isang kumpanya. Ang ganda mo namang bata. Anitot mula sa likuran ni Treya, sinulyapan din ito ang 2 lalaki. Magkamukha kayong 3. Triplets siguro kayo no? Muli nitong sambit. Yes po sir, sila po yung mga kuya ko at ako yung prinsesa nila. Napangiti ang may edad na lalaki at may kinuha sa bulsa. Wait, mukhang may barya ako sa bulsa. Inilahad agad ni Treya ang kamay at naghintay na abutan nito ng lalaki. Here, hatiin ninyo ha. Thank you sir, God bless po sir. Thank you rin mga bata. Halos magtatatalon sa tuwa si Treya dahil naka 200 sila sa unang sasakyan pa lang. Balak kasi nila ay bilhan ng regalo ang mama nila dahil malapit na ang kaarawan nito. Madalang lang ang nagagawi o aalis kasi kadalasan hapon pa naglalabasan ng mga empleyado sa gusali.
Nang tanghalian, tinawag sila ni Maya. May baon silang kanin, kaya ulam lamang ang binili nila sa kantin ng hospital. "Mama, are you tired?" Tanong ni Dos na nasa tabi niya. Umiling siya at ngumiti rito. Oo, pagod siya, pero sa ngiti at titig lang ng mga anak niya, napawi na iyon. Kailangan niyang lumaban dahil kahit anong mangyari, kailangan niya makapag-ipon para sa pangkolehiyo ng 3. Ayaw niyang iparanas sa mga anak ang kanyang naranasan, kaya kahit mahirap, gagawin niyang lahat makatapos lang ang mga anak niya. Napangiti siya habang nakamasid sa mga bata. "No, I'm not. Basta kasama ko kayo, hindi kailanman mapapagod ang mama." Tumigil naman silang 3 sa pagsubo at sabay-sabay nanginitian siya. Ganun lang at napapawi na ang kanyang pagod. At dahil weekend, sumama pa rin ang mga bata sa kanya ngayong linggo. Lunes kasi ang day off niya, kaya ngayong linggo siya ay may pasok. "Tara na," aniya habang inaayos sa mga gamit na dadalhin at ang kanilang baon. "Mama!" Nagulat siya at agad tumingin sa dako ni Uno. "Why? Si Treya po hinihika, Mama." Kita ang pag-aalala sa mukha nito. Agad niyang inilapag ang mga gamit at tumungo sa silid ng mga bata. Doon niya nakita na hinahagod ni Dos ang likod ni Treya. Lumapit siya at agad kinuhang nebulizer. Ito ang isa sa kinakatakot niya dahil si Treya ay may sakit sa puso. Hindi ito pwedeng mapagod dahil naninikip ang dibdib at hinihika. Pabalik-balik sila sa doktor nun dahil sa anak niya. May gamot ito pero hindi pa rin sapat. Ang sabi ng doktor, kailangan daw dalhin sa heart center ang anak niya dahil doon matututukan si Treya. Nahihirapan siya dahil wala siyang sapat na naipon, pero pag nagkapera siya, kahit 10,000 dadalhin niya na ang anak niya sa Maynila. Konting tiis na lang. "Are you okay, baby?" Tumangon naman ito. "Opo, Mama. Ayos na po ako, Mama." Kahit halatang may hika, nagawa pa rin itong umiti. "Mama, mag-iipon po kami ni Dos para makapagpagamot na si Treya sa Maynila," sabi ni Uno na nasa gilid ng kama katabi si Treya. "Salamat anak, pero hindi na ninyo kailangang gawin yun. Si Mama na ang bahala sa lahat. Wag na muna ninyong isipin ang bagay na yan dahil ako ang dapat nag-iisip niyan. Ang gusto kong gawin ninyo, alagaan si Treya at mag-aral ng mabuti." Wika niya sa mga ito. "Baka may pera ka dyan ay. Madagdagan lang yung perang naipon ko." "Sorry, Mari. Naipadala ko na sa tatay ko eh. Inatake kasi ng high blood kahapon." Nadismaya man, pilit niyang itinago iyon. "Inatake na naman ba si Treya?" Bumuntong hininga siya. "Oo, at dumadalas na rin." "Humingi ka kaya ng tulong sa asawa mo?" Siya'y natigilan. Alam ni Irene na may asawa siya at buhay ito. Hindi patay na pinaniniwalaan ng mga anak niya. "Hindi, kahit sa iba na lang, Irene, wag lamang kay Marco. Alam mo kung anong klaseng lalaki si Marco. Alam ko na hindi niya aakuin ng mga bata at kahit akuin man niya, hindi ko pa rin ipakikilala. Alam mong bilyonaryo yun. Ayokong isang araw, idiretso niya sa hukuman ng lahat. At kapag nagkataon, alam ko na matatalo ko dahil wala akong salapi. Kaya hindi ako papayag. Mag-iipon ako't ako ang magpapagamot kay Treya sa Maynila." Hindi na nakasagot si Irene dahil nakita nito ang takot sa mukha ng kaibigan. Wala itong nagawa kundi ang tumahimik na lang at magpatuloy sa pagtatrabaho. Paminsan-minsan, naririnig nito ang mahabang pagbuntong hininga ng kaibigan. Halatang problemado talaga si Maya kung may magagawa lamang siya. Habang abala sa pagtatrabaho si Maya, nasa parking lot naman ng kanyang mga anak, ganun at ganun pa rin ang ginagawa ng mga ito. "Yeah, I'm here." "Thanks, Marco. Pasensya na. Kailangan kong tapusin ang meeting bago umalis. Milyon ang nakataya rito." Anito sa kabilang linya. Binaba nito ang telepono at nagmasid-masid kung saan may parking space. Nagulat pa si Marco nang may isang batang lalaki na sumenyas kung saan ang lugar na pagpaparkingan niya. Mas nagulat siya nang sandaling makita ang mukha ng bata, pero binalik din niya agad ang mga mata sa manibela. Pagkababa niya, bumungad agad ang 3 mga bata at magkakamuka ang mga ito. Nag-iisip siya kung saan niya nakita ang ganoong muka. "Sir, hello po. Lilinisin po namin ang kotse ninyo." Ani ng batang nakasando. "Pati po yung shoes nyo, sir. Pakikintabin namin." Natigilan siya.
Mukhang mga batang kalye ang mga ito, pero bakit parang hindi halata sa kutis ng muka? Kahit medyo nakukulitan siya, hindi niya maiwasang maawa. Nasaan kaya ang mga magulang ng batang ito? Anong klaseng ina at ama ang pinagtatrabaho ang mga paslit sa ganitong klase ng lugar? Sumilip agad ang isipang yun sa kanyang isipan. Hello sir, kahit 20 pesos lang sir, lilinisin po namin ang shoes mo. Batang babae yun na pamilyarang mukha sa kanya. Parang may kung sino siyang naalala sa hugis ng mukha ng bata, sa tangos ng ilong at hubog ng labi. No need, here, take this at magsiuwi na kayo. Hindi kayo dapat pinagtatrabaho ng magulang ninyo sa edad nyong yan. No sir, kami po ang nagkusa na magtrabaho to help our mother. Isa iyon sa mga 3 bata, nakasalamin ito sa murang edad. But thank you po sa bayad, God bless po. Napaayos na lang siya ng tayo nang kunin ng batang babae ang 100 pesos na hawak niya. Sige na, umuwi na kayo, baka hinahanap na kayo ng kasama po namin ang mama namin sir. Tila nag-init ang ulo niya sa narinig. Kasama? Ibig sabihin, alam nito ang ginagawa ng mga anak nito. Anong klaseng babae yung ina ng mga batang ito? Pero kahit ganun, tumalikod na lamang siya. Nakita na lamang niyang nililinis ng 2 batang lalaki ang kanyang sasakyan. Ang batang babae naman, nakaupo lang at nakamasid sa 2 kapatid nito. Tumigil siya sa paghakbang at lumapit. Baby girl, may I know your name? Para kasing may naguudyok na gawin niya yun. Wala naman sigurong mawawala. Ako po si Treya Anika at si Kuya Uno po yung nasa side mirror. Tapos po, si Kuya Dos po yung nasa likod naman ng kotse at nagpupunas. Ikaw po sir, ano pong name mo? Ako si Alice. Ngunit natigil ang pagsasalita niya nang makita niya si Alice na asawa ng kanyang Kuya Matias. Nagkatinginan ng 3 mga bata nang lumapit ang isang magandang babae sa kausap nilang lalaki. Nakaputi ito at sa banta ng 3 isang doktor. Lalapit pa sana si Treya nang pigilan ni Uno. Hinawakan ng kuya nito ang palad ng batang babae at hinila palayo sa nag-uusap. Kuya naman makikinig pa nga ako. Bad yun Treya, nakalimutan mo yata ang daily ni mama Napakamot ng batok ang kapatid nito. Oo nga Treya, tara na, baka hinahanap na tayo ni mama. Sabat ni Dos, nakakalapit lamang. Baka wife niya yun kuya, ang pretty diba? At alam nyo ba, handsome din yung nagbigay ng 100 diba? Naglalakad na sila habang nasa gitna si Treya, pero napalingon ng mga kuya nito nang hilahin nito ng sabay ang 2 at pinaharap sa dako nito. Wait, tumingin ito sa lalaking may kausap. Nasa 10 metro ang layo at muling ibinaling ang tingin sa mga kuya nito. Parang magkakamukha kayong 3. Bulalas nito, nagkatinginan ng 2 lalaki. Si Dos ay napatingin sa estranghero, ngunit si Uno napakamot na lang ng batok. Treya, tigilan mo nga yan. Let's go na. Baka nag-aalala na si mama sa atin. Isa pa, nakaka500 na rin tayo. Sapat na to sa isang araw. Sabi ng panganay at hinawakan ng kamay ng batang babae, sabay hila paalis sa parking area. Mukhang sinusumpong ka na naman sa pagiging mapagmatsyag mo Treya. Wika ni Dos. I hate you too. Ayaw ninyong maniwala sa akin. Sige, hindi ko kayo bati. Tumakbo ng mabilis si Treya habang sumisigaw. Napatawa na lang ang mga kuya nito dahil lumabas na naman ang pagiging maldita ng kanilang prinsesa. Salamat sa pagsundo sa akin Marco. Pasensya ka na kung naabala pa kita. Nasiraan kasi ang driver ko at ayaw din akong pag-commute ng kuya mo. Tinawagan ka pa talaga niya. Matapos paandarin ng makina, doon lamang nagsalita ito. It's okay. Ngunit bago sila umalis, hinagilap muna niya ng tingin ng mga batang kausap niya kanina para kasing nang hinayang siya na hindi man lang niya nalaman kung bakit. What's wrong? May nawawala ba sa'yo? Ani Alice, doktor ito sa hospital ron. Ayaw nga sanang pumayag ng asawa nitong si Matias na bumalik ito sa pagdodoktor pero gusto daw nitong makatulong sa iba. Bukod sa mabait, busilak din ang puso nito na natural lamang sa mga kagaya nitong laki sa hirap. Kung hindi nga lang nakapangasawa ng isa sa Valkins, baka kahit kalabaw pa rin ito sa buhay. Nakapag-aral lamang si Alice nung naging asawa nito si Matias na isang CEO ng isang kilalang korporasyon sa Luzon. Nothing.
pagsisinungaling niya upang tapusin na ang pagtatanong ng kausap. Ilang taon na rin, ngunit wala pa rin siyang balita sa asawa. Sinisisi niya ang sarili, ngunit huli na. Are you okay, Marco? Tila napansin iyon ng katabi, ang paminsang-minsang pagyuko niya. Ganito siya lalo na sa tuwing may sumasagi sa isipan. Si Maya ba? Hindi siya sumagot dahil ayaw niyang pag-usapan ng tungkol sa bagay na iyon. I'm sorry. Ayos lang, Alice. Ihahatid na lang kita sa rest house. Then babalik na ako sa resort. Marami pa akong kailangang ayusin bago iyon buksan. Napangiti si Alice. Alam nito na maraming problema si Marco pero hindi ito humihindi sa tuwing may iuutos ang kuya. Naawa siya kay Marco kaya sana kung nasaan man si Maya ngayon, sana'y magpakita na ito. Dahil simula nang mawala ang asawa ng lalaki, hindi na muli niya itong nakitang ngumiti. Kung hindi seryoso, palaging nakasimangot. Ibinaba ni Marco ang hawak na baso. Wala na itong laman kaya hinawakan niya ang bote ng alak na nasa harapan nito, ngunit wala na rin yung laman. Mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya bago tuluyang tumayo upang lumapit sa bintana na natatakpan ng gray curtain. Hinawi niya iyon. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Hindi pa niya malalaman na paggabi na dahil abala siya sa pag-aliw sa sarili. Kakatapos lang din na malakas na ulan. Kanina pa siya sa loob ng bila na pagmamay-ari niya. Matapos dumaan sa resort sa baba nitong bulubundukin na pinagtatayuan ng bahay niya, dito siya dumiretso. Ramdam niya ang kapaguran. Parang wala na siyang pahinga ng ilang taon o mag-take break man lang. Para ano pa? Dahil alam naman niyang kapag ginawa niya yun, wala rin siyang ibang maiisip kundi ang asawa. It's been a year, 7 taon ngunit ni bakas o kulo kung nasaan ito'y wala man na siyang alam. Nakakatawa. Ilang taon din simula nang ipahanap niya si Maya. Ngunit hanggang ngayon, wala man lang lead ang personal investigator na kanyang kinuha. Ilang beses din siyang dumalaw sa pamilya nito sa Nueva Ecija, ngunit maging ang mga ito, wala ring alam, lalo naman si Lola Estela. Tumunog ang cellphone na nasa ibabaw ng mini table sa kanyang gilid. Kinuha niya agad yun at sinagot. Hello babe, I miss you so much. Tila biglang nag-init ang kanyang ulo. It's Sarah, ang ex-GF niya. Matagal ng panahon silang wala, ngunit patuloy pa rin ito sa pangungulit. At paano naman kaya nakuha ng babaeng ito ang number niya? Kilala niya dahil ito lamang ang babaeng tumatawag sa kanya ng ganun. What do you want, Sarah? Seryosong tanong niya. Oh babe, hindi ka pa rin nagbabago, ang suplado mo pa rin. Anito at narinig niya pa ang pagtawa nito na tila nangaakit. Agad niyang pinatay ang tawag at in-off ang cellphone. Wala siya sa wisyo para makipaglokohan ngayon. Ibinaba niya ang hawak na cellphone at lumapit sa working table. May isang boteng alak sa ibabaw nun. Kailangan niya ito, lalo at si Maya na naman ang nasa isip niya. Dahil kapag hindi siya nakainom, lagi na lamang lumilitaw sa imahinasyon niya ang asawa at para siyang mababaliw kapag ganun. Samantala, kakauwi lamang ng mag-iina sa bahay. Naabutan kasi sila ng ulan kaya't nagtagal bago sila nakauwi. Sige na, maligo na kayo doon at magtuyo ng buhok, okay? Pagpasok ng bahay ay kanya-kanya ng takbo ang mga bata maliban kay Uno. Hey, stop running you two. Basa ang paa ninyo, baka madulas kayo sa sahig. Narinig niya pa iyon sa panganay. Napangiti siya habang papasok sa kusina para maghanda ng hapunan. Abala si Maya sa paglilinis ng giniling na karne nang lumapit si Treya sa kanyang likuran. Mama? Yes, sweetie. Sagot niya na walang lingon. Mama, alam mo po ba na may nakilala kaming lalaki kanina? Doon lang siya lumingon matapos patayin ng gripo at salinan ang hinuhugasan. Oh, alam mo po ba mama? Kita ang excitement sa mukha ng baby girl niya habang nagsasalita ito. Tumataas pang isang kilay at nanlalaki ang mga mata. Na? Kamukha po ng guy na yun si Kuya Uno at Dos. Agad siyang nanigas sa kinatatayuan at napalunok ng ilang beses. What did you say, baby? Nagulat man, pilit niyang inayos ang tinig. Kinakabahan siya dahil kung narito ang ama ng triplets niya, talagang hindi may pagkakailang anak nga talaga nito ang mga bata. Lalong-lalo na si Uno at Dos na batang Marco kung titignan. Sabi ko po, huwag kang maniwala dyan mama, hindi po yun totoo.
Medyo kawig lang po namin yun ni Dos, pero hindi naman kami magkakamuka. Mula sa likuran ni Treya, sumabat ang Kuya Uno nito. Tumingin siya sa panganay at muling binalingan ang kanyang bunso. No mama, Kuya is not telling the truth. Sinamaan nito ng tingin ng nasa likod. Kita mo Kuya, bakit hindi ka nagtitel ng totoo? Sumimangot ito't napadabog na ang isang paa nang humarap sa kapatid. That's enough. Kung totoo man yun o hindi, wag na ninyong pag-awayan. Hindi niya alam kung sino ang nagsasabi ng totoo, pero gusto niyang maniwala kay Uno. Sana ay ganun nga. Grabe ka Kuya, bakit lagi mo kung... Stop it already Treya. Pinagdidiinan mo na naman ng mga ganong bagay. Tinignan niya ang dalawang bata. You two, tama na yan. Maligo na kayo dahil nabasa kayo ng ulan. Tsaka tayo kakain kapag nakabihis na kayo. Kailangan niyang itago ang kaba, kaya kailangan niyang putulin ang usapan. Hanggat maaari, ayaw niyang mapag-usapan ni minsan ng mga ganitong bagay. Alam niyang lumalaki na ang mga tatlo at hindi siya sigurado kung hanggang saan niya kayang itago ang lahat. Pero kung ito lang ang paraan para matahimik siya at ang buhay nilang mag-iina, gagawin niya kahit patuloy siyang magsinungaling na patay na ang ama ng mga ito. Yun ang pinakamadaling pagsisinungaling dahil oras na sabihin niya na nasa malayo, hindi siya tatantanan ng tatlong anak niya. Let's go Treya. Get off me Kuya, hindi kita bati. Pagtalikod ng dalawang bata, sinundan niya sila ng tingin. Hey, tama na yan. Pagpigil niya dahil ang bunsong anak talagang galit sa kuya nito. Baka mag-away na naman kapag hindi niya sinuway. Nang makitang nakaakyat na ang mga ito, ay isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Sana tama si Uno. Tama ang panganay niya na magkahawig lamang ang dalawang anak niya at ang taong sinasabi ni Treya. Lunes ng umaga at maaga pang nagising si Maya. Lunes na naman at may pasok ang mga bata. 4 a.m. ang gising niya para ihanda ang lahat ng kailangan ng mga anak niya sa school. 8 a.m. ang pasok niya sa trabaho, kaya bago siya pumasok, inihahatid niya ang tatlo sa school. Kapag hapon naman, sa hospital na dediretso ang mga bata para sabay-sabay silang umuwi kinagabihan. Hanggang 5 p.m. ang labas niya. Malapit lang ang paaralan ng mga anak niya sa hospital, kaya nilalakad lamang ito ng tatlo. Ayaw niya talaga sa ideyang yun dahil may posibilidad na baka madisgrasya ang mga anak niya. Ngunit sabi ni Uno, eto na raw ang bahala. Maaasahan niya ang panganay at sadyang si Tre lang ang makulit, kadalasan hindi nakikinig. Si Dos hindi naman kailangan pagsabihan dahil ito ay matalino at ayaw nitong napupuna, lalo na at tama ang mga ginagawa. Hey Treya, lumingon ito sa kuya. What na naman ba? Stop running, baka may paparating na sasakyan at masagasaan ka. I have 2 eyes, okay? Hindi ako bulag, kuya. Patungo na ang tatlo sa hospital sa ina nila at nasa gilid sila ng kalyet naglalakad. Nauna si Treya na panay lakad takbo. Maraming tao dahil rush hour, pero itong kapatid nila hindi mapagsabihan. Dala ni Uno ang bag nito at kay Dos ang lunch bag ng kapatid, kaya wala itong dala ni isa. Literal talagang princess. Treya! Mabilis na hinawakan ni Dos ang kamay nito at hinila palayo sa kotseng tumigil sa kanilang gilid. Sabi ko sa'yo gumilid ka. Susumbong talaga kita kay mama mamaya. Nagiinit na ulo ang bumungad rito. Si Unong namumula ang muka dahil sa makulit na kapatid. Magsasalita pa sana ito nang bumukas ang driver seat ng sasakyan. San kayo pupunta? Sa hospital ba? Sumabay na kayo sa akin. Pamilyar na muka ang tumambad sa tatlo. Saglit lang itong tinapunan ng tingin ni Uno at ni Dos. Akmang hihilahin na sana ni Uno ang kamay ng natigilang si Treya nang bigla itong lumapit sa lalaki. Really po, mister? Sige po, sasabay na kami sa'yo. Wika nito. Thank you po, Mr. Sir. Matapos nitong magpasalamat ay mabilis nitong hinabol ang mga kuya na nauna ng maglakad. Tatawagin pa sana nito ang mga bata nang may tumawag sa kanyang cellphone. Yes, Haya? Sir Marco, nagtatanong po si Miss Fausto kung tuloy daw po ba yung dinner ninyo this evening. Tumatawag daw po kasi siya sa number ninyo, hindi raw po kayo makontak. Just tell her na tatawagan ko na lang siya mamaya. May mga bagay lang ako inaayos ngayon. Si Haya na personal assistant and secretary na rin niya. Habang wala pa siyang nakukuhang sekretarya, si Haya muna ang nilagay niya sa posisyon.
Okay sir, copy po. Pagbaba niya ng phone, binalik niya iyon sa bulsa at lumabas ng kotse. Sinabi na nga sa'yo, diba? Hindi natin kilala yun. Bakit ba ang kulit-kulit mo, Treya? Nasa unahan lamang ang tatlong mga bata at naririnig niya ang usapan ng mga ito. Ba't Kuya Uno? Look at him. Mabait naman siya. Tumigil ka. Ano bang sabi ni Mama sa atin ha? Huwag basta-basta sasama kung kanino. Why you're so kulit ha? Nakikinig lang siya pero napapahanga siya sa Kuya Unong binanggit ng batang babae. Dahil tama nga naman yun at talagang kuyang-kuya ito kung makapagsalita. Stop crying, Treya. Hindi mo ko madadala sa pag-iyak mo. Susumbong kita kay Mama. Sasabihin kong hindi ka nakikinig sa akin. Then do it, Kuya. Naglupasay sa lupa ang batang babae kaya talaga siya'y nagulat. Lalapitan niya na sana nang magsalita ang isa pang kapatid. Tama na Kuya, baka hikain na naman si Treya. Gusto niyang lumapit at magsalita pero siya'y nagdadalawang isip. Kahit na sa loob-loob niya, gustong-gusto niyang kunin ang bata sa kinauupuan nito at kalungin upang patahanin. Okay sige, stop crying na. Tara na kay Mama. Kami na ni Dos ang maglilinis ng sasakyan para kahit paano may kita tayo. Next week na ang birthday ni Mama. Sa mga narinig, talagang natutunaw ang puso niya. Kakaiba kasing mag-isip ang mga ito. Kung titignan niya, marunong mag-isip sa murang edad ang mga ito. Itinayo ng dalawang magkapatid ang babae na naglupasay sa simento at hinawakan din nila papasok sa exitway sa likod ng parking area. Hindi na siya nagsalita. Sinundan na lamang niyang mga ito ng tingin. Nang mawala sa paningin niya, tsaka siya umalis. Pangalawang araw na itong pagsundo niya sa asawa ng kuya niya. Nagpresenta na lang siya dahil kikitain din naman niya mamaya ang Kuya Matias niya sa rest house nito. Nasa auto repair kasi ang kotse ni Alice at ang driver kasi nito nakabangga ng isang motor kahapon. What happened? Gulat na gulat si Maya nang dumating ang tatlo sa locker room kung saan siya naroon. Katatapos lamang niyang magpalit ng uniform. Hinihika po si Treya, Mama. Sumabat si Dos bago mailapag ang bag at hawak na lunch bag. Mabilis siyang lumapit sa bunsong anak at kinuha ito dahil inahabol na naman ito ang hininga. Mama, si Kuya Uno. Kahit nahihirapang huminga, nagawa pa rin itong magsalita. Hindi na siya nagtanong. Saglit lamang niyang tinignan si Uno na ngayon ay nakayuko na. Alam niyang may kasalanan ito dahil ugali nitong yumuko tuwing may kasalanan. Mga anak, dito lang kayo ha? Mare, kakapasok lang ni Irene at nagmamadaling Maya ang nakita nito kalong si Treya. Irene, ikaw na munang bahala sa kanila. Idediretso ko sa ER si Treya. Tumango ito, tanda ng pagsang-ayon. Lakad takbo ang ginawa niya upang mapabilis ang pagtungo sa ER. Baby, huwag kang pipikit ha. Hinga lang anak, please huwag kang pipikit. Alam niyang sinumpong na naman ito, ngunit hindi simpleng hika ang nangyayari. Hinahawakan na kasi nito ang dibdib at pinipisil na nangingiwi. My heart, Mama. Oo anak, hold on, malapit na tayo baby. Gusto niyang umiyak pero ayaw niyang makita ng anak niya. Kailangan niyang magpakatatag at pilit kayanin ang lahat ng nangyayaring ito. Nasaan si Doc Santiago? Siya ang doktor ni Treya. Hindi na magkanda o gaga si Maya habang buhat ang anak niya. May operation si Doc Santos ngayon, Maya. Sagot ng nurse na nasa ER. Wala bang ibang doktor? Bilisan niyo ang anak ko. Hindi niya na kaya pang itago ang takot. Halata yun sa boses niya. Nurse Jem, pakitawag si Doc Alice. Mukhang siya ngayon ng free. Ngunit nang marinig niya ang sinabi ng nurse sa kasama nitong nurse din, agad siyang nagulat. Pero imposible naman yun. Baka kapangalan lang. Oo sige. Mabilis na tumalima ang babae habang siya'y naroon at nangangatog sa takot habang hinihintay niya makuha ang vital sign ng anak niya. Mama, please help. Habang pinakikinggan ng nurse ang heartbeat nito, tinataas ni Treya ang isang palad at nagmamakaawa sa ina. Doon na tumulo ang kanyang luha na pilit sana niyang pinipigilan, ngunit dahil sa sobrang pagkaawa sa anak niya, lumabas na lamang ng kusa iyon. Anong status, Nurse Gemma? Bigla siyang napalingon sa kaliwang gilid nang marinig ang pamilyar na tinig. Sa 7 taon, narinig muli niya ang malaanghel na tinig na yun. Ate Alice? Mahinang bulong ang nagawa niya
pero hindi ito napansin agad ni Alice dahil diretso itong lumapit sa bata. It's okay baby, gagaling ka okay? Hingang malalim baby, huwag kang matatakot. Si Doc Alice ang bahala sa'yo ha. Napakalambing ng tinig nito na tila nakakapagpakalma ng kahit na sino man. Doc Alice, heto yung hinihingi ninyong records ng bata. Lumingon ito sa nurse at agad nagulat nang makita siya sa likuran. Maya? Gulat na sambit nito sa kanyang pangalan. Tinignan nito ang bata sa hospital bed at muling bumaling sa kanya. Anak mo siya? Walang sagot na lumabas sa kanyang labi. Hindi niya alam kung bakit ito naririto. Gayong nasa Maynila ito kasama ang asawang si Matias. Paano nakarating si Alice sa lugar na ito? At paano hindi niya iyon nalaman agad? Gayong pareho lang sila ng hospital na pinagtatrabahuhan. Maraming tanong sa isipan niya. Ngunit ni isa sa mga yun, wala siyang inilabas dahil ang pinakamahalaga ngayon sa kanya ay ang kanyang bunsong anak na hinahabol ang buhay. Nang maturukan ng gamot at manevolize si Treya, naging maayos na kahit papaano ang paghinga ng bata. Nakatulog ito dahil siguro sa pagod. Nasa isang private room sila kung saan si Alice ang nag-request. Natatakot siya at kinakabahan sa mangyayari. Iniisip niya ngayon kung paano na sila ng mga bata, gayong may nakakaalam na kung nasaan sila. Matapos niyang tawagan si Irene at kamustahin ang mga anak niyang naiwan rito, tumayo siya para sana bumili na makakain sa labas dahil gutom na siya at wala ding kinakain pa si Treya mula kanina at pasado 8:00 na rin ng gabi. Nagtungo muna siya sa banyo para ayusin ang sarili. Matapos maghilamos, lumabas na siya ron pero sobra ang pagkabigla sa mukha niya nang makita si Alice na nakatayo sa gilid at chinicheck ang pagdaloy ng dextrose. Maya, hindi siya nakapalag nang bigla itong lumapit at siya'y niyakap. Bakit ngayon ka lang? Anong nangyari sa'yo? Nang kumalas ito, agad nagpahid ng luha. Kahit noon pa, tila kapatid na ang turing nito sa kanya. Napakabait nito at wala siyang ibang masabi kundi ito ay mabuting tao. Siya ba ang anak ninyo ni Marco? Bakit wala kang sinabi na may sakit pala siya at lumalala na yung anak mo Maya? Sasabihin ko kay... Wag! Please ate, wag mong sasabihin kay Marco na nakita mo na ako na may anak kami. Maawa ka ate. Gagawin ko ang lahat, maligtas lamang si Treya. Pero ang malaman ni Marco ang tungkol rito, yun ang hindi pwede. Treya ang pangalan niya? Napakaganda. Nilingon nito saglit ang anak niya sa kama pero muli ring pumihit paharap sa kanya. Dadalhin natin siya sa Maynila, Maya. Hayaan mo na muna ang tungkol kay Marco. Makakaasa kang wala mo na itong malalaman sa ngayon. Unahin muna natin si Treya dahil buhay ng bata ang hinahabol natin dito. Salamat ate. Niyakap muli siya nito. Huwag ka munang magpasalamat sa akin ngayon dahil masama pa ang kalagayan ng baby mo. Salamat pa rin ate. Ngumiti ito sa kanya. Kailangan, hindi na nito natapos ang sasabihin nang magring ang cellphone nito. Yes, Marco? Nanigas siya bigla sa kinatatayuan nang marinig ang pangalan ng lalaking matagal na panahon niyang pinagtaguan. Kahit papaano, gumaan ang nararamdaman niyang kaba dahil hindi sinabi ni Alice kay Marco ang lahat. Ang sabi sa kanya ni Alice, bukas ng umaga, ililipat sa heart center si Treya. Saglit lang siyang umuwi at kumuha ng ilang gamit ng bata at maging pamalit niya. Kinausap na rin niya si Irene kung pwede bang ito na muna ang magbantay sa dalawa niyang anak na may iwan. Sumang-ayon naman ito dahil alam ng kaibigan niya na hindi na alagain si Uno at Dos. Kaya na ng dalawa ang mga sarili. Sadyang kailangan lang talaga ng dalawa ng guardian dahil mga bata pa ang mga ito. Magpakabait at huwag kayo mag-aaway-away, okay? Ma, hindi naman kami nag-aaway ni Dos. Si Uno ang sumagot. Alam ko, nagpapaalala lang ako at mag-iingat kayo lagi sa tuwing uuwi galing school. Kinausap ko na din si Tita Irene ninyo na dito muna matulog ng ilang gabi para may kasama kayo sa bahay. But mama, kaya na po namin ang mga sarili namin. Muli nitong sagot. I know, pero kahit ganun, kailangan nyo pa rin ang kasama dahil walang magluluto para sa inyo. Promise ni mama, kapag magaling na ang kapatid ninyo, uuwi na rin kami. Nalulungkot oo, pero kailangan magpakatatag dahil wala siyang ibang pagpipilian. Okay po mama, sabay na usal ng dalawa. Hinalikan niya ang mga anak bago humakbang palabas
Pero nang tumakbo papasok ng kwarto si Uno, nagtaka siya at lumingon. Maya-maya'y lumabas na ito. "Here, Mama," sabay abot ng isang asul na pouch. "What is this?" "Magaan lamang iyon." "Open it, Mama. Sana po makatulong ang mga yan para gumaling po si Treya." Nang buksan niya, tumambad ang mga papel na pera. May tigi 100, 20, 50 at 500. Hindi niya alam kung magkano lahat ng yun, pero sa banta niya, aabot ng 3,000. May mga tagli 500 kasi siyang nakita. "Saan ninyo ito kinuha?" "Yan po yung kita namin, Mama, sa paglilinis ng mga sasakyan sa hospital. Sorry po, hindi po kami nakikinig, Mama. Gusto lang po kasi naming makatulong sa inyo." Nakayo kong paliwanag ni Dos. Imbis na magalit, napaluha na lamang siya at kinabig ang dalawang mga anak upang yakapin ang mga ito. Walang pagsidla ng kasiyahan sa puso niya dahil sa mabubuting mga anak na pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Kahit kasi sa murang edad, naiisip na nila ang mga ganoong bagay. Ayaw niyang magtrabaho ang mga anak dahil kaya niyang tiisin ang pagod para sa mga ito. "Mahal ka po namin, Mama. Sorry po." Matapos magbili ng mga dapat malaman ng mga anak, umalis na rin siya. Sakto din naman na dumating si Irene para doon na matulog. "Salamat, Mari, ha?" "Ay sus, wala yun. Pero sinasabi ko sa'yo, kailangan mo nang sabihin sa ama ng anak mo yung nangyari." Buntong hininga ang tanging nagawa niya. "Tsaka na nating isipin yan. Sige na, aalis na ako." Aniya rito. Maaga pang ang inilipat si Treya patungong Maynila para doon magpagamot. Si Uno at Dos nakiusap sa ninang nila na kung pwede dumiretso sila ng hospital matapos ng klase. Ipinaliwanag nila ang gusto nilang mangyari at kung bakit, kaya pumayag si Irene. Ganun at ganun pa rin ang ginagawa nilang magkapatid para kumita ng pera upang may maibigay sila sa mama nila na nasa Maynila ngayon. Pagtawid nila ng kalsada, ay sabay na silang naglakad patungo sa gawin ng hospital, pero napalingon ng dalawa nang may tumigil na magarang sasakyan sa mismong tabi ng daan. Bumukas ang bintana, hahakbang na sana sila nang magsalita ang nasa loob. "Uno, Dos." Natigilan tuloy ang mga ito dahil alam ng lalaki ang kanilang mga pangalan. "Bakit po, sir?" Iyon ang lalaki na malimit nilang nakikita sa parking lot at kahapon na nagpapasakay sa kanila dahil kay Treya na makulit. "Bakit nyo kami kilala?" Si Uno ang nagtanong. Pinaatras din ito ang kapatid dahil malapit ito sa sasakyan. "Mahirap na." "Naririnig ko lang sa tuwing nag-uusap kayo sa parking lot ng hospital. Tama ba ako na ikaw si Uno at siya naman si Dos?" Umiti ito kaya nagkatinginan ng magkapatid. "Where's Treya?" Muling usal nito nang hindi mahagip ng mata ang isa sa mga ito. "Wala po si Treya, sir. Nasa hospital po with Mama." Tila bigla siyang kinabahan na hindi naman nangyayari sa kanya. "Why? What happened?" "Dos, halika na." Tawag ni Uno rito. "Sandali lang, anong nangyari sa kapatid ninyo?" Hindi niya alam pero parang natakot siya bigla. "May sakit po sa puso si Treya, sir." Matapos ng sagot ni Dos, hinila na ito ni Uno paalis. "Pwede ko bang malaman kung saang hospital dinala si Treya?" Medyo may kalakasan na yun dahil medyo malayo na ang dalawa. Ngunit hindi na ito nasagot ng mga bata, kaya siya naman ay talagang nadismaya. Siguro mas mabuting tawagan na lamang niya si Alice, baka may alam ito. Kutob niya ay nasa hospital sa unahan lang ito dinala kung saan nagtatrabaho ang asawa ng kuya niya. Yun kasi ang pinakamalapit. Hindi na lang muna siya dediretso sa pupuntahan para kasing ibang nararamdaman niya. Siguro naawa lang siya sa bata. Napakakulit kasi nito kahapon tapos bigla na lang ma-hospital. Mabigat ang kamay na ipinasok niya sa bulsa ang hawak na cellphone. Nakailang tawag na siya text, wala man lang nagre-reply o sumasagot. Bakit ba kasi nag-aalala siya sa bata na hindi naman niya kaano-ano? Tila dismayadong pumihit siya palabas ng hospital, ngunit sakto namang nakasalubong niya ang isang doktor na nagtatrabaho rin doon. Marahil wala naman sigurong mawawala kung magtatanong siya. "Good afternoon." Tumingala ito. Matangkad kasi siya at yung kausap niyang doktora ay nasa 4'11 lamang yata. "Yes? Si Doc Alice ba ang hinahanap mo?" "She's not here, sir." Napangiti siya ng pilit. Mukha kasing may lahi itong manghuhula. "Why? Where is she?" May hinatid na pasyente sa Maynila kaninang 5 a.m.
Mukhang kilala nga niya ang pasyente at ang ina nito. Nagulat siya sa narinig. Pwede ko bang malaman kung bata ba ang pasyente? Yes sir. Nang marinig yun, mabilis na siyang umalis ni hindi man lang nag-atubiling magpasalamat sa doktora na kausap. Pasakay na si Marco ng kotse nang muli niyang makita ang bata sa parking lot. Seryosong nag-uusap ang mga ito habang nagpupunas ng kotse. 5 metro siguro ang layo mula sa kanyang sasakyan. Sana gumaling na si Treya. Ikaw kasi kuya Sabi ko sa'yo huwag mo nang pagalitan. Hindi ko naman sinasadya. Isa pa, nagsisisi na ako, okay? So stop blaming me. I'm not blaming you kuya. I just want to know na may sakit ang kapatid natin. Kaya sana huwag mo nang... Enough Dos. Huwag mo kong sisihin sa lahat. Ang papa natin ang sisihin mo dahil iniwan niya tayo ng maaga. Animoy dumagundong sa pandinig niya ang mga salita ni Uno. Halatang galit na rin ito. Kung titignan ng mabuti, parang magkaugali sila. Ganito din kasi siya lagi. Lumapit siya rito. Uno, Dos, pwede ko bang malaman kung anong sakit ni Treya na kapatid ninyo? Sabay na tumingin ang dalawa sa kanyang dako. By the way, my name is Marco. Nagdadalawang isip pa ang mga ito kung aabutin ang kanyang palad. Ako po si Dos, Sir Marco, at siya ang kuya ko, si Kuya Uno. Si Dos ang nakipagkamay habang si Uno bumalik sa paglilinis ng sasakyan. Halatang hindi nagustuhan ng kanyang paglapit. May heart disease po yung kapatid namin. Bawal po siyang mapagod, umiyak ng sobra o magalit kasi po nag-e-expand ang heart niya kapag ganun. Nasa dako ng kuya nito ang mata habang nagsasalita. Sa mga narinig niya, natutunaw ang puso niya sa sobrang habag sa mga bata. Lalo na sa bunsong kapatid ng mga ito na may ganoon palang sakit. Hindi halata dahil masigla naman ito, lalo na kahapon. I'm sorry to hear that. Nanlulumo niyang sagot. Pwede kaya na maging magkaibigan tayo at ako na rin ang magbibigay ng pera sa inyo para hindi na kayo magtrabaho. Pero pilit niyang inayos ang tinig upang hindi makadagdag ng lungkot sa mga bata. Binalingan nito si Uno na walang imik. Tila, naghihintay lang kasi si Dos ng desisyon mula rito. No need to do that. Kaya naman namin at kung may balak kang manligaw sa mama namin, wag mo nang ituloy dahil hindi kami pumapayag. Doon siya talagang nagulat. Paano naisip ng bata ang ganun? Gayong hindi nga pumasok iyon sa kanyang isipan. Sorry po, Sir Marco. Just Tito Marco Dos. Mas okay na rin yun kaysa Sir. Aniya, nang ito ay tignan. Okay, Tito Marco, kasi po, ganyan lang si kuya. Ayokong saktan lang ninyo ang mama namin, gaya ng mga dati niyang manliligaw. Paiiyakin lang tapos iiwan. I need to protect her kasi mahalaga siya sa amin at si mama na lang ang meron kami. Kaya kung anong balak mo sir, wag na ninyong ituloy dahil noon pa man alam ko na ang mga ganyan. Kami ang unang kakaibiganin kunyari tapos... Mo isang bombang sumabog sa galit ang puso niya. Kaya pala mailap si Uno dahil sa mga iyon. Ngayon alam na niya. Hindi ko naman kilala ang mama ninyo. Hindi ko yun naisip Uno. Pasensya na kung yun ang pagkakaintindi ninyo. Sadyang napukaw lang ako sa kasipagan ninyong magkakapatid. Hindi niyo po kilala si mama? Yun naman pala kuya Hindi niya kilala ang mama natin. Nakangiti nitong sambit. Doon lang tumingin ng diretso si Uno sa mga mata niya. Mo na may hinahanap ron or baka sinisipat kung nagsisinungaling siya o hindi. Ano bang pangalan ng mama ninyo? Si Uno ang tinanong niya. Nag-aalangan pa ito pero sa huli, napilitan pa ring sumagot. Maya May Santilla ng pangalan ng mama namin. Mo'y binuhusan siya ng nagyayelong tubig dahil sa narinig mula sa batang kausap ni hindi siya makagalaw sa kinatatayuan niya at kahit ang ibuka ang bibig niya, hindi niya magawa. Mo'y na-estatwa siya ng sandali. Haya, please contact Mr. Saadvera. I need him right now. Direktang utos na sa sekretary na kausap ngayon sa cellphone. Yes sir, right away sir. Sabihin mong kailangan ko ng tulong niya ngayon mismo. Patungo na ako sa Manila. Opo sir. Matapos masabi ang mga bilin, binaba niya na ang tawag at sumakay na ng chopper. Bago siya umalis, sinigurado niyang nasa maayos sa mga bata. Naisin man niyang makasama ang dalawa hindi maaari dahil kay Treya na nasa panganib ngayon. Aayusin niya ang lahat at sisiguraduhin niyang magiging maayos sa mga anak niya.
Anong ginawa mo, Maya? Bakit wala kang sinabi? Wala ka man lang bang balak ipaalam sa akin ng tungkol sa mga bata? Napakuyom ng kamao dahil sa mga isipang yun. Pagkaupo niya ay agad ibinaling ang mga mata sa labas. Ramdam niya ang pag-angat ng sinasakyan sa lupa. Naghahalong kaba, kasiyahan at galit ang namamayani sa kanya dahil sa hindi inaasahang revelasyong ito. Naalala niya pa ang nangyari kanina bago niya iniwan ng mga bata sa villa sa mismong resort na kanyang pagmamay-ari. Bakit po kami nandito, Tito Marco? Tanong ni Dos na hindi maipagkakailang kagalakan ng makita ang napakagandang tanawin mula sa kinatatayuan nilang teres. Mula roon, tanaw ang napakalawak na karagatan. Dos, may pupuntahan muna ako. Si Haya na muna ang bahala sa inyo ni Uno, okay? Bakit mo kami dinala dito? Tiyak, hahanapin po kami ni Ninang. Nag-aalala namang sabat ni Uno. Hindi muna niya sasabihin ngayon ng lahat. Hihintayin niyang magkita silang lahat bago niya sabihin ang katotohanan. He need to know everything bago magpaliwanag sa mga bata at magpakilala sa mga ito. Kailangan muna niyang kausapin si Maya kung bakit nito ginawa yun. Don't worry about your Ninang. Nasabi na ng staff ng hospital ang tungkol sa inyo. In the meantime, dito muna kayo. Hintayin ninyo na makauwi ang mama at kapatid ninyo. Tinitigan siya ni Uno. Kitang-kita niya ang pagkapareho nila ng ugali at kilos. Maging sa titig, halatang minana nito iyon sa kanya. How about our school? Anitong muli. Huwag na ninyong alalahanin yun dahil may maghahatid sundo sa inyo sa school. Pero hindi po namin kailangan yun. Marunong kaming maglakad. Beside, may bahay kami kaya bakit kami nandito? Nilapitan niya ito at hindi nagsalitang kinabig ang dalawang bata. Alam niyang nagulat ang dalawa pero hindi na kasi niya kayang pigilan ang pagkasabik sa mga anak niya. God knows kung gaano siya nagsisi at kung paano niya hinagilap si Maya makita lamang itong muli. Tito, umiiyak po kayo? Tanong ni Dos. Mabilis niyang pinalis ang luha at bumitaw sa pagkakayakap sa mga bata. I'm sorry, medyo masakit lang ang mata ko. Ngunit sa titig ni Uno, halatang hindi ito naniniwala. Tsaka ko nasasabihin sa inyong lahat pagbalik ko. Sa ngayon, makinig muna kayo sa akin, pwede ba yun? Tinalikuran siya ni Uno. Ramdam niyang may nararamdaman itong kakaiba. Ganoon din kasi siya sa tuwing nag-iiba ang kilos sa kanyang paligid. Opo tito, don't worry about kuya. He is fine, masyado lang suplado si kuya. Natawa ang bata, kaya sinamaan ito ng tingin ni Uno. Mag-iingat kayo rito, si Haya na rin ang bahala sa inyo. Nagdadalawang isip pa siya kung iiwan ng dalawa o hindi. Sadyang kinumbinsi lamang niya ang sarili na kailangan siya ni Treya ngayon. Mabigat ang mga paa niyang humakbang palabas ng villa. Kumuway pa si Dos samantalang nakatitig lamang si Uno habang palabas siya ng pinto. Sir Marco, napukaw ang malalim na pag-iisip ni Marco nang marinig ang pagtawag ng crew ng sinasakyang chopper. Narito na po tayo, sir. Mabilis lang siyang tumayo at kinuha ang coat na nakasampay sa kinauupuan. Sinuot niya yon bago tuluyang bumaba ng sinasakyan. Sir, saan po tayo? May kalakasang usal ng driver na si Ben. Sa heart center, Ben. Nagulat ito. Bakit po? Magpapacheck up po kayo, sir? No, may kikitain lang akong isang tao na may malaking kasalanan sa akin. Huwag kang kakabahan. Magiging maayos din ang lahat. Nilingon niya mula sa gilid si Alice, siyang tanging kasama niya sa waiting area ng ER. Ilang oras na simula nang maipasok sa loob ng ER si Treya, ngunit magpahanggang ngayon, hindi pa rin tapos ang operasyon. Si Alice ang sumagot ng lahat. Sobra-sobra ang pasasalamat niya dahil nakita siya nito. Dahil kung hindi, baka hindi na sila nakaabot ni Treya sa heart center at baka kung ano nang nangyari sa bunso niya. Kanina pa siya humihikbi dahil sa takot. Naroon lang din naman si Alice para siya ay pakalmahin. Eto na rin ang umako sa lahat ng gastusin. Kumain ka muna, baka abutin ng 5 oras ang operasyon kay Treya. Kailangan may lakas kapag labas niya. Animoy isang anghel ang tinig nito, nakakapagpakalma sa kaba na kanyang nararamdaman. Idagdag pa ang pag-aalala sa mga naiwan niya mga anak sa Batangas. Tinawagan naman niya si Irene. Okay lang naman raw, pero nang sinabi niyang kakausapin, bigla na lamang siyang pinatayan ng telepono. Kaya nag-aalala siya dahil may kakaiba sa pananalita nito kanina.
Salamat ate sa lahat-lahat ng tulong mo. Mahina niyang sabi rito. Ano ka ba Maya? Sino lang ba ang magtutulungan kundi tayo, di ba? Isa pa, pamangkin ni Matias si Treya. Kaya hindi ko pwedeng pabayaan ng bata at asawa ka ni Mar. Tungkol nga pala dyan ate, hindi ko na ho asawa si Marco. Ang sabi niya sa akin nun, 6 months lamang ang itatagal ng kasal namin at ilang taon na ngayon, kaya nasisiguro kung wala ng bisa ang kasal namin na sinasabi nito. Ibig sabihin, may kasunduan kayo nang makasal kayo nun? Nagulat ito, hindi din naman niya ito masisisi dahil silang dalawa lang ni Marco ang nakakaalam tungkol sa kasunduan. Tumango siya habang nakayuko. Alam ba ito ni Matias? Umiling siya. Why? Para daw palipasin ng usapin. Si Marco ang may kagagawan nun te. Kaya alam kong hindi ko na siya asawa ngayon dahil 7 taon na ang nakalipas. Nang hindi sumagot si Alice, tsaka niya itinaas ang ulo. Pero nalipat ang tanong niya sa pintuan ng ER nang bumukas ito. Tumayo siya at agad na lumapit. Dok, kamusta ang anak ko? Ayos na ba siya? Sunod-sunod niyang tanong sa lalaking doktor. Hindi ito sumagot agad. Tinignan lang siya ng ilang segundo. Ikaw ang nanay ng pasyente? Opo dok, ako ho. Ako ang mama. Kamusta siya? Kamusta ang anak ko? Nanginginig na tanong niya. Hinawakan siya ni Alice sa likod ng bahagi at hinagod iyon. Pilit pinapakalma sa ginagawa nito. She's doing great, pero hindi pa tapos ang operasyon sa kanya dahil kinapos kami sa dugo. Kailangan namin ng AB+ na dugo. Kailangan namin ngayon din. B+ po ako. Hindi rin ako pwede. Tinignan niya si Alice. I'm pregnant, Maya. Mahina nitong usal na tila na dismaya. Ako dok, AB+ ako. Ngunit nang marinig ang boses ng lalaking iyon mula sa likuran, sabay-sabay silang napalingon. Marco? Nanginginig na tawag niya sa pangalan nito. Hindi malaman ni Maya kung anong unang gagawin, sasabihin o magiging reaksyon sa oras na bumalik si Marco mula sa pinagdalhan rito ng nurse para kuhanan nito ng dugo. Hindi siya mapakali, tatayo't maglalakad, maya-maya ay uupo naman. Kumalma ka lang Maya, umupo ka at huminga ng malalim. Suhestyon ni Alice na mukhang nahihilo na kakasunod sa kanya. Ate, sinabi mo ba? Sa huli ay lumabas din sa bibig niya ang katagang nais itanong sa babae. Of course not. Di ba sinabi ko sa'yo na hindi ko sasabihin na ang bata muna yung unahin natin? Kung ganun ate, bakit niya nalaman? Paano? Pinipilit niyang ikalma ang sarili kahit kabang-kaba at takot na. I don't know pero di ba malaking himala rin dahil dumating si Marco sa pinakakailangang sandali. Sa ngayon, ipagpasalamat na lang muna natin na dumating si Marco sa oras at makakaligtas na si Treya sa kapahamakan. Sa totoo lang, malaki rin ang pasasalamat niya dahil kung hindi dumating si Marco, baka mabaliw-baliw na siya upang maghanap ng donor. Naupo siya sa tabi ni Alice, ilang ulit na humugot ng lakas. Hindi niya kasi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit aminin man niya o hindi, talagang nagulat siya sa malaking pagbabago sa katawan nito. Wala na kasi itong balbas na makapal na animo isang Arabo. Mas bumagay yun sa lalaki at mas bumata pa nga ito. Nadagdagan din ng kagwapuhan nito dahil halatang nahubog sa gym ang katawan. Siguro kung wala sila sa sitwasyong to ngayon, baka kinilig na siya. Ipinilig niya ang ulo upang wala sa isip ang mga yun. Ano ba kasing kinikilig ang pinagsasasabi niya? Anak mo ang alalahanin mo Maya, hindi yung kung ano-ano na wala namang patutunguhan. Para tuloy siyang nahiya sa sarili, nagtanggal bara sa lalamunan kaya't binalingan siya ni Alice. Are you okay? Mas pinili niyang sumagot ng tahimik sa pamamagitan ng pagtango. Maya-maya, naupo na siya upang maghintay. Pero napatayo rin makalipas ng 1 minuto siguro. Ate, saglit lang, magbabanyo muna ako. Sige. Anito na nakatitig sa hawak na cellphone. May ka-text ito kaya hindi na siya muling nagsalita at tumalikod na. Habang patungo sa banyo sa dulo ng hallway, sari-saring emosyon ang namamayani sa kanya. Natigil lang siya sa paghakbang nang kamuntik na siyang mabangga sa pintuan ng CR. Wala nga talaga siya sa tamang wisyo. Narating na pala niya ang pupuntahan na hindi man lang niya napansin. May naunang pumasok kaya naghintay siya sa labas.
Ngunit agad siyang gumilid sa pader nang makita ang lalaking kanina pa nagpapagulo sa buo niyang sistema. Hinintay niya ng ilang segundo bago sumilip. "What are you doing?" Ngunit parang biglang kumuwala ang puso niya sa loob ng katawan nang pagsilip niya, mukha ng lalaki ang tumambad sa kanya. Magsi-CR lang." Bakit ganun? Bakit tila yata nawalan siya ng dila na hindi man lang makapagsalita ng diretso? "Okay, I'll wait." Tiningala niya ito. Mas matangkad kasi si Marco. 5'2" lang siya, gayong si Marco ay nasa 6'1". "Mauna ka na. Kaya ko na ang..." "No, hihintayin kita. Huwag mong subukan ng pasensya ko, Maya. Dahil hindi lang isang kasalanan mo kundi marami." Matigas nitong sagot na may seryosong mga mata. Hindi na siya sumagot dahil parang nawalan siya ng sasabihin, lalo na nang maramdaman ang pagbabanta nito. "Oh Marco, Maya, nandito na kayo. Sinundo mo ba siya?" Siya ang tinutukoy ni Alice. "No." Ngunit mas matigas pa sa bato ng klase ang pagsagot niya. Hindi naman kasi porkit ito ang nag-donate ng dugo para sa anak niya, magiging maayos na ang lahat. Hindi siya ganun kababaw para magkaayos sila. 7 taon niyang pinagtaguan ng lalaking to, at dahil iyon sa pambababae nito, not once but twice, hindi niya makakalimutan dahil siya pa mismo ang nakahuli at kitang-kita niya kung paano dumausdos ang babae at makipagkabayuhan sa kanyang asawa. Oo, mag-asawa lang sila sa papel, ngunit hindi iyon dahilan para gawin ito ang kababuyan sa mismong bahay nila. Ngayon, tila bumalik ang dating sakit na nararamdaman niya. Nag-iigting din ang mga panga niya sa tuwing maaalala ang lahat ng yun. Naupo si Marco habang siya'y nakatayo. Tinitignan siya ni Alice pero hindi man lang siya natinag. "Maya, Marco, uuwi muna ako sa mansyon. Magpapahinga muna ako. Babalik din ako mamaya." "Sige ate, salamat ng marami. Kailangan mo talaga ng pahinga lalo na ngayon." Aniya, nakatingin lang si Marco sa kanya. Ramdam niya yun kahit hindi niya ito lingunin. "Ihahatid na kita, Alice." Umiling ito ng may dalang pagngiti. "No need, nasa labas na si Matias at patungo na rin siya rito." "Maya, be strong, okay? At you're always welcome. Nagpapasalamat ako dahil bumalik ka na. Kayo ng anak mo." Pilit ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Salamat ate." Napatingin lang din siya sa dako roon nang dumating ang asawa ni Alice. Lumapit ito at seryosong tinignan siya ng saglit. Lumipat ang tingin nito na nasa likuran niya. "You're finally home, Maya." Halos magkamukha lang si Matias at Marco. Yun nga lang, walang beard si Marco. Parehong asul ang mga mata dahil American ang ama ng dalawa at Pilipina ang kanilang ina. Maputi si Marco at moreno naman si Matias. Magkasing tangkad lang din ang dalawa. Inakay nito si Alice matapos bigyan ng masuyong halik ang asawa. Sa kislap na mga mata ni Matias ay halatang mahal na mahal nito ang asawa. "Salamat Kuya Matias." Ngumiti ito sa kanya. "Ayusin mo to, Marco." Seryoso naman itong bumaling sa lalaking nasa likuran niya at nagsalita. "I will." Humakbang siya pa usad dahil parang ang lapit-lapit lamang nito sa kanya. Nang makalis ang mag-asawa, muling tumahimik ang paligid. Mag-aalas 11:30 na rin ang tanghali mula sa hawak niyang cellphone. Ayaw niyang magsalita. Hanggat maaari, pipigilan niya ang sarili na magtanong. Isang nakakabinging katahimikan ng namayani. Walang nag-atubiling basagin yun hanggang sa bumukas ang pintuan ng ER. Siya ang unang tumayo at lumapit sa doktor na nagtatanggal ng face mask. "Dok, kamusta ho?" Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanilang dalawa. "Naging maayos ang operasyon. Thank you for the blood, mister." "Marco, Doc. Anak ninyo ang bata?" Nag-aalangan pa siyang tumango. "Well, for now, pagising na lamang ng anak ninyo ang ating hihintayin. Nasa critical stage pa siya hanggat hindi siya nagigising." "Critical? Ibig sabihin hindi pa siya maayos?" Nanginginig ang tinig na tanong niya sa doktor. "Ipanalangin natin na magising ang bata within 48 hours. Kapag nagising siya, 100% successful ang operasyon. Ngunit oras na hindi siya magising sa inalaang oras na yun, ilalagay namin sa comatose ang bata." Nangihina ang mga tuhod niya, nanginginig ang kalamnan, kamuntik na rin siyang matumba kung hindi niya nahawakan ng damit ni Marco. "Maya,
Maagap na hinawakan nito ang braso niya at ang kanyang likod pero agad siyang kumawala at lumayo rito. Sa pasyente na nakasalalay ang lahat mula ngayon. May iilan pang bili ng doktor. Kay Marco yun sinabi lahat dahil napaupo na siya sa sobrang panlulumo at idagdag pa ang kakulangan sa tulog. Nailipat na din sa ICU si Treya. Magpahinga ka muna, ako nang... Hindi, ako na dito't umalis ka na. Salamat sa dugo, pero hindi ibig sabihin nun maayos na ang lahat. Matalim na titig ang pinukol niya rito. Anak ko rin siya. Anak ko si Treya. Anak? Wala kang anak, Marco, wala. Tila bombang sumabog si Maya ng mga oras na yun. Anong gusto nito? Tanggapin niya ito ng dalawang mga kamay? Never. Tsaka na natin pag-usapan yan. Si Treya muna ang pagtuunan natin ng atensyon. Malumanay nitong sambit nang makarating sila sa pintuan ng silid ng bata. Mana, nagitlat na tigilan siya nang marinig ang pagring ng cellphone ng kausap. Tinignan siya nito bago kinuha sa bulsa ang cellphone. Haya? Sir, gusto ka raw kausapin ni Dos. Naka-loudspeaker yun kaya rinig na rinig niya kahit nakatalikod siya at nakadungaw sa salaming bintana ng ICU. Bigla siyang humarap. Dos, paano napunta sa iyo ang mga bata? Nanlalaki ang mga mata niyang nakatitig sa lalaki. Let me explain. Akin na, kakausapin ko si Dos. Hindi niya hinintay na ibigay sa kanya ni Marco ang cellphone. Siya mismo ang umagaw nun. Hello Dos, nasaan ang Kuya Uno mo? Mama, is that you? Nandito po kasama ko. Gulat nitong usal, wala itong alam sa tono ng tinig ng bata. Pwede ko bang makausap ang kapatid mo? Yes mama, wait lang. Ilang segundo at muling may nagsalita sa kabilang linya. Why mama? Listen carefully anak. Bumalik kayo. No. Ngunit hindi pa natatapos ang pagsasalita niya nang biglang hinablot ni Marco ang cellphone na hawak. Ano bang kailangan mo Marco? Wala kang karapatan sa mga anak ko dahil ako yung naghirap na palakihin sila. Kaya hindi mo to pwedeng gawin. Ano ang kailangan ko? Kayo. Kayo ang kailangan ko. Huwag mo kong subukan, Maya. Alam kong malaki ang kasalanan ko. Pero ang ilihim sa akin na may anak tayo ay isang napakalaking pagkakamali. Kumain ka muna. Hindi siya lumingon para alamin kung ano ang bili nito. Gabi na ngunit hindi pa rin nagigising ang kanyang baby. Ni mga sinyalis na may pag-asa itong gumising ay wala. Pero pilit niyang nilalaksan ang loob niya. Sobrang pagkahabag niya sa anak niya dahil sa mga aparatong nakalagay sa buo nitong katawan. Napakabata pa ng anak niya para danasin ng ganito kalalang pangyayari. Wala itong damit dahil maging sa katawan may mga kung ano-anong nakadikit. Diyos ko, napakabata pa ng anak ko. Buhayin mo siya para sa akin at sa mga kapatid niya. Mahal na mahal namin siya, Panginoon. Hindi niya napigilang magdasal. Hindi siya nahihiya. Oo, minsan lang siya kumagsimba pero umaasa siyang nakikinig ang Diyos kahit isa siyang makasalanang nilalang. Hinawakan ni Maya ang maliit na daliri ng kanyang anak para itong walang lakas. Animoy lantang gulay. Baby, gumising ka na anak. Mahal na mahal kita anak. Nausal na lang dahil sa sobrang pagkaawa sa bata. Magigising si Treya Maya kaya kahit kaunti kumain ka. Hindi ka pa kumakain simula kaninang umaga. Nasa gilid niya lamang ito. Kung siguro nasa normal na sitwasyon sila ngayon at wala sa hospital, baka pinaulanan niya na ng malulutong na mga mura ang lalaking to. Nag-aalala ka pa sa akin? Nun kaya, nag-alala ka rin ba? Nang mga oras na may nakapatong sa ibabaw mo? Nang mga oras bang yun naalala mo yung asawa mo Marco? Hindi niya napigilang maging sarkastika dahil galit siya. Galit na galit. Dahil kung titignan, parang baliwala rito ang mga nangyari nun. Pilit pa niyang pinipigilan ng sarili kaya kahit gustuhin man niya itong sigawan, hindi niya ginawa. Pabulong lang ang bawat salita niya habang direktang nakatitig sa mga mata nito. Pumihit siya paharap upang makita ni Marco na hindi siya nasisiyahan dahil bumalik ito. Kailangan niyang ipamuka na namumuhi siya rito. I'm sorry. Alam kong hindi sapat ang mga salitang yun pero kahit pakinggan mo man lang ang mga paliwanag ko Maya. Ngumisi na animoy nakarinig ng isang nakakatawang biro. Sorry? Paano kung ako rin ang gumawa ng ganun at nahuli mo ko ng 2 beses Marco? Tapos magsusorry lang din ako sa'yo.
Sige nga, tatanggapin mo ba? Hindi ito sumagot kaya nayuko si Maya para itago ang mga luha. Sa sobrang galit niya, hindi niya na napigilang mapaluha. Pinunasan niya ang luha at muli sanang titingin sa dako nito nang magulat na lamang siya nang bigla siya nitong niyakap. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin o ipapaliwanag ang lahat, Maya. But believe me, I was drunk that night. Tila nagsusumamo ang tinig ng lalaki. Saglit lang siyang natigilan, ngunit nang makahuma, pinilit niyang ilayo ang sarili. Please, please, I'm begging you sweetie, please. Gumaralgal ang tinig nito pero wala siyang pakailam. Nang makawala, isang malakas na sampal ang ipinagkaloob niya rito. Matalim na tingin ang pinukol niya pero hindi man lang ito natinag at hinawakan na magkabilang pisngi niya. Isang halik, marahas na halik ang ganti nito. Marco, stop! Sa lakas ng katawan at mga braso nito, nagawa siyang itulak sa malamig na sementong dingding ng silid. Isang kamay ay sa bewang niya at ang isa, pinipigilan ng palad niyang nagwawala. Itaboy mo lang ako, pero pilit kitang aangkinin, Maya, dahil akin ka lang. Akin lang ang buong ikaw. Natigilan siya sa pagpupumiglas nang tignan siya nito sa mga mata, matapos ibulong ang mga yun. Hayop! Itinaas niya ang isang palad para muli itong sampalin nang saluhin yun ni Marco. Sige, gusto mong manampal ulit? Go ahead, pero isang sampal, isang romansa. Nakangiti nitong bigkas, bigla tuloy niyang naibaba ang palad. Simula kanina, hindi na siya muling umimik, ni hindi na nga rin niya sinasagot kung may tinatanong ito. Nagdidilim kasi talaga ang paningin niya sa tuwing naiisip ang ginawa nito kanina. Mag-aalas 11 na ng gabi at tinaantok na rin siya. Nasa gilid lamang siya ni Treya at ito ay pinagmamasdan. Hanggat maaari, ayaw niyang umalis sa tabi ng anak niya dahil nais niyang siya ang una nitong makita kapag ito ay nagising na. Ang tunog ng heart rate mula sa computer at aircon ang tanging maririnig sa loob ng private room doon. Walang ingay maliban sa mga yun. May kalahating oras na rin ang huli niyang marinig ang boses ni Marco. Hindi naman ito lumabas dahil hindi tumunog ang pintuan, kaya para malaman, dahan-dahan niyang pinihit ang ulo upang tignan kung ano ang ginagawa nito. Nakatulog na pala ang loko habang nakaupo sa sofa. Pinagmasdan niya ito ng malaya. Gwapo ka nga, may sa demonyo ka nga lang. Aniya ng mahina, medyo naawa pa siya dahil mukhang ito ay nilalamig. Naroon naman ang kumot sa may paanan nito. Mukhang nakatulog na lang din itong hindi nagkukumot. Tumayo si Maya. Ano pa nga bang ginagawa mo rito? Hindi na rin naman tayo mag-asawa. Kaya bakit? Dahil sa mga bata? Kung wala ba tayong mga anak, magpupumilit ka pa rin kaya? Tila nagsasarili sa pagsasalita ang kanyang isipan. Nang mailagay ang kumot sa katawan nito, muli siyang bumalik sa tabi ng kanyang anak. Napadilat naman si Marco at tahimik na tumitig kay Maya. Nagising siya sa pagdampi ng kumot sa balat niya. Akala niya nananaginip siya pero mukhang hindi naman. Treya? Treya anak? Si mama ito. Biglang tumayo si Marco nang magpanik si Maya. Lumapit siya agad. Marco, gumalaw ang kamay ni Treya. Marco, ang anak ko. Ang anak ko. Kasabay nun ay ang malakas nitong paghagulgol dahil nanginginig na ang buong katawan ng kanilang anak. Dok, tulungan niyo kami dito, Dok. Mabilis niyang binuksan ang pinto upang marinig sila ng doktor. Treya, Treya anak. Treya, nandito si Mama, please anak, lumaban ka. Gumising ka. Lumabas muna kayo. Pero Dok, please Mama. Kinabig na lamang niya si Maya palabas. Kita niya ang pagtangis ni Maya. Maging siya, sobra ding nasasaktan sa nangyayari. Hindi nila alam kung bakit nagkaganon. Wala silang alam kung bakit nanginginig ang buong katawan ni Treya. Tanging yakap ang naibigay ni Marco sa asawa. Awang-awa siya rito. Panay ang paghagulgol nito habang naghihintay sila sa labas ng ICU. Habang naroon ay nakasilip siya sa salaming bintana. Hindi niya makita dahil nakaharang ang likod ng doktor. Maya-maya, bumukas ang pinto ng silid. I'm sorry ma'am, pero wala na po kaming nagawa. Umiling ang doktor at nayukong nagpaalam. Ano? Anong ibig ninyong sabihin, Dok? Bumalik ka. Ang anak ko, Dok.
Treya! Treya anak! Maya! Maya, wake up! Napamulat siya ng bigla. Nanginginig ang buong katawan at nang makita si Marco, niyakap na lamang niya ito na nakatayo sa kanyang gilid. Puno ng luha ang mga mata, pero nang makita niya ang anak, siya'y napahagulgol. Takot na takot siya. Akala niya na wala na ang anak niya. Ngunit isang panaginip lamang pala. Isang masamang panaginip. Mahigpit ang pagkakayakap niya sa leeg nito. What happened? Binabangungot ka. Umiiyak ka habang tulog. Tinatawag mo si Treya. Bakit, sweetie? Anong nangyari? Puno ng pag-aalala nitong tanong. Hindi siya sumagot at tanging pag-iyak ang nagawa niya. Hindi na rin siya tinanong pang muli ni Marco. Naramdaman na lamang niya ang palad nitong hinahagod ang likuran niya. Tila tumatalab naman dahil nahimasmasan siya kahit saglit lang. Nang makahuma, bumitaw siya rito at tumingin kay Treya. Pawis na pawis siya kahit fully air-conditioned ang silid. Hinawakan niya ang palad ng anak niya. Akala ko iniwan mo na si mama. Anak, hindi ko kakayanin yun kaya please baby, gumising ka na. Gumising ka na anak ko. Mahina at garalgal niyang usal. Panay din ang pag-agos ng mga luha niya. Gigising si Treya at walang masamang mangyayari sa anak natin. I assure you that. Halika, magpahinga ka muna. Ako na lang munang magbabantay kay Treya. Mahinahon itong sabi. Ayoko, baka anong mangyari kapag nakaidlip ako. Dito lang ako Marco, hindi ako matutulog ulit. Stress at kakulangan sa tulog kaya siguro binangungot si Maya. Please kahit ngayon lang, makinig ka sa akin Maya. Tinignan niya ito nang hawakan nito ang kanyang palad. Nagbabadya na namang tumulo ang mga luha niya. Pinunasan iyon ni Marco ng panyong nasa bulsa ng pantalon. Tama na, come here. Hinila siya ng mahina at iginiya patungo sa sofa. Ngunit nang muli niyang sulyapan si Treya, bigla siyang tumigil. Marco, gumalaw ang anak ko. Gumalaw ang kamay niya. Gulat na sabi niya at bumalik sa gilid ng kama. Treya? Treya anak? Gising na baby. Gising ka na please. Muling tumulo ang luha niya, ngunit hindi niya iyon alintana. Lumapit rin maging si Marco at hinaplos ang pisngi nito. Animoy isang himala, nandahang-dahang dumilat ang mata nito. Sir? Tawag ng anak niya kay Marco at nang bumaling ito sa kanya, tinawag naman siya nito. Mama? At isang matamis na ngiti ang ipinagkaloob nito. Ngumiti siya na umiiyak, naghahalo-halo ang emosyon dahil sa nasaksihan. Si Marco na ang lumabas para tawagin ang doktor. Pinalabas din muna silang dalawa para i-check ang kondisyon ng anak nila. Habang naghihintay, sobra siyang kinakabahan, natatakot din dahil sa panaginip niya kanina. Lumapit si Marco nang mapansing hindi siya mapakali. Muli ay niyakap siya nito. Hindi niya alam pero sa tuwing yayakapin siya nito, parang lumalakas ang loob niya. Ngayon niya lang din ito naramdaman dahil simula kasi nun, siya lamang sa lahat ng bagay. Walang karamay, kakampi o magsasabing kaya niya, kaya sobrang naninibago siya. Calm down. Everything will be okay. Pangako yan. Anito't wala na siyang nasabi. Napayakap na lamang siya rito. Nang lumabas ang doktor at nurse, si Marco na ang kumausap. Normal na ang heartbeat at tinanggal na rin namin ang oxygen ng bata. Sa ngayon, nasa recovery stage na siya. Mapalad na maituturing na sa edad niya na kaya nitong gumising na mas maaga sa 48 hours. Thank you so much, Doc. You're welcome. Sa ngayon, binigyan namin siya ng gamot. Baka kinabukasan pa siya magigising muli. But she's fine now. Tumingin ang doktor sa kanya. Mrs., mukhang wala ka pang tulog. You need to take a rest. Nandito naman ang asawa mo. Siya na lang muna ang pagbantayin mo. Mukha kasing pagod ka na. Baka ma-hospital ka rin kapag nagkataon. Agad siyang lumayo kay Marco nang mapansing nakahawak siya sa braso nito. Napangiti na lamang tuloy ang doktor. It's normal, don't worry. Bigla ko tuloy na miss ang asawa ko. Anito, bago tumalikod, nagkatinginan pa silang dalawa. Ngunit nagulat siya nang bigla na lamang siyang kinindatan nito. Napabawi tuloy siya ng tingin nang wala sa oras. Yes, thank you. Narinig pa ni Maya ang pagpapasalamat ni Marco mula sa kabilang linya. May kung sino itong kausap na sa banta niya, mahalagang bagay. Ilang linggo rin ang tinagal nila sa hospital.
at bukas na ang nakatakdang paglabas ni Treya. Excited na nga ito dahil sobra na raw ang pagkaburyong nito sa hospital. Wala rin naman siya magagawa dahil kailangan pa nilang makasiguradong maayos na nga ito. Araw-araw din namang tinatawagan ni Maya ang dalawa pa niyang anak sa Batangas. Miss na miss niya na ang dalawa niyang binata. Ang tanging problema lang niya ngayon ay kung paano ipaliliwanag sa tatlo ang tungkol kay Marco dahil ang alam nila patay na ang kanilang ama. Kasalanan din niya yun dahil siyang nagsabi. Bakit ba? Yun lang kasi ang pinakamadaling rason para hindi na magtanong ng kung ano-ano ang mga anak niya. Sa ngayon, nagtataka na si Treya at araw-araw nitong itinatanong kung bakit naroon si Marco. Tuwing nangyayari yun, tinitignan lang siya ng lalaki at hindi magsasalita. Animoy ipinapasa ang pagpapaliwanag sa kanya. Kapag ganun, iniiba niya ang paksa ng usapan upang sandaling makalimutan ng bata ang tungkol sa bagay na yun. Nang akmang babalik na sa silid si Marco, bigla siyang pumasok upang hindi nito mapansin na tinitignan niya ito. Mama, can I ask you? Nang makapasok, dumiretso siya sa anak na nakaupo sa kama. Naka-hospital gown ito ngunit hindi na nakadextrose. Kanina lamang iyon kinuha dahil nakakakain na rin naman ng anak niya kaya hindi na iyon kailangan. What is it, baby? Inilipat ng bata ang tingin. Mukhang pumasok na si Marco at ito ang tinitignan ni Treya. Mama, bakit po laging nandito si Tito Marco? Ano niyo po siya? BF niyo po ba siya? Parang bigla siyang nasamid sa sariling laway. Siguro sa ilang linggo nila rito, nasa 10 beses nang naitanong ng anak ang tungkol kay Marco. Ngunit ngayon, iba na ang tanong nito kung kahapon ay, bakit narito si Tito Marco? At friend mo po ba siya kaya siya nandito? Bukod dyan ay marami pa, pero ngayon iba na naman. Why baby? Si Marco ang sumagot nang ito ay makalapit. Kasi po, tinitignan ka ni mama kapag nakatalikod po ikaw. Kung minsan, nahawakan mo rin po si mama sa kamay at lagi pong nag-uusap kayo. Tinignan siya ni Marco. Binawi niya agad ang mata dahil sa klase ng titig nito. Halata niya kay Treya na sabik ito sa kalinga ng isang ama at sa tuwing katabi niya o kalaro si Marco, sobrang kasiyahan ang nakikita niya sa bata. Hindi naman niya ito masisisi dahil mula nun, walang kinagis ng ama ang kanyang triplets. Baby, sandali lang ha. Let me talk to your mama first, okay? May sasabihin lang si Tito. Lumapit ito sa bata at malambing na nagsalita. Nakangiti rin ito na iniiwasan niyang pagmasdan. Okay po. Hinawakan siya nito sa braso at muling napangiti na naman si Treya. Ganito ito tuwing hahawakan siya ng lalaki. Gustuhin man niyang iwaksi, hindi na lang niya ginagawa dahil sa sayang nakikita niya sa anak. Animoy kinikilig sa klase ng paghagikgik nito. Ilang araw na Maya, ano na? Sasabihin mo ba sa anak natin ang lahat o ako ang magsasabi? Mamili ka. May usapan sila na siya ang magsasabi, bigyan lamang siya ng oras. Ayokong paasahin ng mga bata. Ayokong umasa lang sila at mabigo sa huli. Mahina niyang sabi, mga anak ko sila at hindi ako mananahimik na ganito katagal. Hinihintay kita na ikaw mismo ang magsabi dahil nirerespeto ko na ikaw ang mas may karapatan. Pero kung hindi mo sasabihin, ako ang magpapaliwanag. Akmang babalik ito sa loob nang pigilan niya ito. Sige, pero hintayin mong makauwi mo na si Treya sa Batangas at magkasama kaming lahat bago ko sabihin sa kanila na ikaw ang papa nila. Papa ko po si Tito Marco, Mama. Sabay silang napalingon sa nakabukas na pintuan nang tumambad si Treya mula ron. Gulat na gulat siya at hindi rin nakapagsalita agad. Totoo po? Papa talaga kita? But Mama, di ba? Tumikim si Marco at siya itinignan. Kalong nito si Treya at nakatitig pareho sa kanya. Nagsinungaling si Mama. Mahina niyang sagot. Why po Mama? Kinuha niya si Treya at inilapag sa kama. Tumabi siya rito. Anak, may mga bagay kasi na hindi pwedeng sabihin sa'yo. Dahil alam kong hindi mo maiintindihan dahil bata ka pa. But when the time comes na pwede na, sasabihin sa'yo ni Mama ang lahat. Pero sa ngayon, humihingi mo na si Mama ng sorry sa'yo at sa mga kuya mo dahil nagsinungaling si Mama sa inyo.
Pinagmasdan siya nito sa mga mata. Ayos lang mama, mahal kita mama, kaya I forgive you at happy po ako. So very happy kasi may papa pala kami nila Kuya Uno at Dos. Malakas nitong sambit, napangiti siya ng pilit dahil simple lang kasi ang anak niyang ito. Madali lang kausap, ang pinoproblema lang niya ay ang si Uno. Sigurado siyang magtatanong ito kung bakit niya nagawa yun. Alam niya dahil hindi mo mapapaniwala agad si Uno kapag walang matibay na paliwanag. Galak at panay ang paglingkis ni Trea sa ama habang pabalik sila sa Batangas. Napatili pa ito nang sumakay sila sa chopper na pagmamay-ari ng pamilya ni Marco. I am a princess, a real princess now. Napangiti na lamang siya maging si Marco. Of course you are, sabi naman ng ama nito. Mula kaninang malaman nito na papa nito si Marco, hindi na umalis si Trea sa tabi ni Marco. Pagdating sa Batangas, dumiretso na sila sa resort kung saan naroon ang dalawa pa niyang mga anak. Saktong Sabado kaya walang pasok ang dalawa. Wow! Sa atin po ito papa? Nang makita ang ganda ng lugar, manghang-manghang nagtanong ang bata. Yes anak, gusto mo ba dito? Tumango-tango ito at patakbong pumasok sa entrance ng resort. Good afternoon sir, bati ng receptionist na nasa front desk. Nakangiti ito ng malapad, ngunit nang makita siya nito, napalis ang ngiti sa labi ng babae. Dito kami magla-lunch. Pa-prepare na lang din ihatid sa villa. Yes sir Marco, wika nito. Papa, pwede din po ba ako mag-utos? Napatawan ng mahina si Marco. Nasa likuran lang siya at nakasunod. Simpleng jeans lang ang suot niya at fitted t-shirt na itim, habang si Trea nakabistida ng pink at may headband na pink, nakadalsyos ng pink na paborito nito, samantalang maong short lang ang suot ni Marco at isang sandong puti na pinaibabawan ng polong kulay sunflower. Havayanas na tsinelas na puti. Minsan, hindi niya maiwasang pakatitigan ito, lalo na kapag hindi ito nakatingin sa kanya. Hindi lang talaga niya maiwasan. Mama! Malayo pa lang, kitang-kita niya ang dalawa niyang binata na tumatakbo palapit sa kanila. Ngumiti siya nang makita ang dalawa pang mga anak niya at nang mayakap niya ang mga ito, napaluha siya. Why mama? Tanong ni Uno. Wala, namiss ko kayo ng sobra. Hug me tight please. Utos niya, kaya sumunod naman ang dalawa. Miss ka din namin mama. Trea, ikaw din miss namin. Lumapit ang anak niya na hawak ni Marco at napayakap na din sa mga kuya. Nagtatakang tumingin ang dalawang bata nang bumalik si Trea sa tabi ni Marco at humawak sa kamay nito. Agad niyang tinignan ang reaksyon ng dalawa, lalo na si Uno. Guess what kuya? Siya ang papa natin. May papa pala tayo. Sigaw ni Trea na hindi mapigilan ng bibig sa kaingayan. Tumayo siya at inayos ang sarili. Let's go inside first, shall we? No, sabat agad ni Uno. Napawi ang ngiti sa labi at seryoso ito. Mama, is that true? Siya ang papa namin? But how? Hinawakan niya ang dalawang mga anak at iginiya papasok ng villa. Bago siya nagsalita, humugot muna siya ng lakas. Oo, si Marco ang papa ninyo. Nasa harapan niya si Uno, Dos at Trea. Nasa tabi naman si Marco at naghihintay lang at nakikinig. Tinignan ng tatlo ang ama nila. Sabi niyo po, patay na ang papa namin. Nagsinungaling ka mama, why? Anak, makinig ka kay mama. Hindi ko yun ginusto. Sadyang may mga bagay na hindi ko pwedeng sabihin sa inyo dahil mga bata pa kayo. Pinilit niyang pinatatag ang boses. Umalis ka po dahil sinasaktan ka niya, right mama? Doon niya tinignan si Marco. Nagulat siya sa sinabi ng panganay. Sinaktan ka ba niya mama kaya ka umalis? Tell me mama, did he hurt you? Napaiyak na siya sa matalim na titig ni Uno kay Marco. No, not like that anak. Please, listen baby. Sabihin mo sa amin ang totoo mama para alam namin. Dahil kung sinaktan ka niya, hindi ko kikilalaning papa ang taong yan. Malakas nitong sigaw bago tumakbo papasok ng kwarto. Wala siyang ibang nagawa kundi ang lumuha na lamang. Tinignan niya ang dalawang naiwan at tumayo na rin ang mga ito at sumunod kay Uno. Paano niya ipapaliwanag ang lahat ngayon? Tama na, ako ang...
No, wag. Hindi nila pwedeng malaman ng lahat dahil kamumuhian ka nila. Tayo lang ang may problema. Wag na sana pati ang mga batay magalit sa'yo. What do you want me to do now? Let's pretend that we're okay. Pati siya ay nagulat sa sinabi niyang iyon. Hindi niya alam kung paano pero kailangan niyang gawin upang magbago ang lahat ng paniniwala ni Uno. Kahit gawin niya ito basta hindi masaktan ng mga anak niya, lalo na si Uno. I'm sorry mama, ayoko po kasing makita kayong umiiyak. Ayoko pong sinasaktan kayo ng mga lalaki. Naluha na lamang si Maya nang makausap ang panganay na anak. It's been a week nang hindi siya nito kibuin at manatiling tahimik. Gaya ng nakasanayan, umuwi sila sa dati nilang tinitirhang bahay. Yun lang ang naisip ni Maya na pinakamagandang paraan para unti-unti niyang maayos ang lahat. Pinayagan naman niyang bumisita si Marco anumang oras nito gustuhin. Si Treya, laging sumasama sa ama nito sa resort dahil mas gusto daw nitong nakikita ang paradise nito. Sa batang edad ay alam na talaga nito ang gusto, ang maging real life princess na pinagbibigyan naman ni Marco. Halos lahat kasi ng gusto ng mga bata, lalo na ni Treya, binibili at ibinibigay niya. Sa ngayon siguro, pauwi na ang mag-ama galing sa mall. Si Dos ang sumama at si Treya. Si Uno ay naiwan sa kanya, kaya kausap niya ito ng sarilinan. Salamat anak sa pag-aalala mo kay mama, pero pangako ni mama na hindi na ako masasaktan. Ang hiling ko lamang kahit ngayon lang, pagbigyan mo yung papa mo na ipakitang mahal niya kayo. Tumingin ito sa kanya nang bumitaw siya sa pagkakayakap rito. Why po kayo umalis mama? Bakit mas pinili po ninyong mag-isa? Di ba po, kapag umalis, ibig sabihin may ginawang masama ang isang tao? Nagdadalawang isip siya dahil hindi magandang sabihin sa kagaya ni Uno na ganoong klase ang nangyari. Kahit matured itong mag-isip, bata pa rin ito. Kasi bata pa ako noon nang mabuntis ako at hindi pa ako ready na magkaanak. Isa pa, hindi namin kagustuhang makasal ng papa ninyo sa isa't isa. Dahil isang hindi pagkakaunawaan lang ang nangyari, pero kahit na ganun, pinanindigan pa rin ng papa ninyo ang kasal. Ngunit dahil pilit lang ang kasal, kaya hindi iyon tumagal. Ako ang umalis kasi ayokong matali ang ama ninyo sa akin dahil alam kong hindi naman niya ako mahal anak. Ikaw ba, kapag ba hindi ka mahal ng gusto mo, ipipilit mo pa rin ba yung sarili mo sa taong yun? No po mama. Umiti siya at hinawakan ng ibabaw ng ulo ng anak niya. Ganon din ako. Ayokong maging dahilan ako para hindi sumaya ang papa ninyo anak. Nakatingin lamang ito sa kanya. Pero ngayon po mama, mahal ka na ba ni ni Papa? Nagdadalawang isip pa ito sa huling mga salita pero nang makita nitong napangiti siya, pinilit na lamang ni Uno ang sarili na idiretso ang sinasabi. Yes, young man. I love your mama. I love her so much. Napalunok siya ng ilang ulit bago pinihit ang ulot katawan patungo sa may pintuan. Mama, look, ang dami ko pong dollhouse. 3 po mama, binili ni Papa ito. Halos hindi magkanda o gaga si Treya sa mga dala. Hawak din ni Marco ang ibang plastic bag na mukhang puro laruan ng mga laman. Kumain kami sa McDo mama. Here, nag-take out kami for kuya and for you mama. Si Dos naman yun napapalapit sa kanila habang dala ang sinasabi nito. Ngunit kahit may ingay sa pagkukwento ang mga ito, hindi pa rin napapawi sa isipan niya ang mga narinig kanina lang. Tinignan lang ni Uno ang mga kapatid at muling lumingon sa kanya. How about you mama? Parang bigla siyang nabilaukan. Sa tindi ba naman ng pagkakatanong nito, paano siya hindi masasamid? Oo naman anak, syempre. Kumunot ang noo ng bata. Sabi niyo po hindi ka mahal ni Papa at ikaw din, pero bakit ngayon iba na ang... Tumayo siya at lumapit kay Marco. Sadyang nagbabago kasi ang mga bagay-bagay, kagaya ngayon. Tinignan niya si Marco at nginitian ito na tila may gustong sabihin. Okay, sagot nito. Hoy, kayong dalawa tara na sa labas. Nang makontento ito, tinawag na ni Uno ang mga kapatid. Agad namang tumalima ang dalawa at sumunod sa likuran nito. Magsasalita pa sana si Marco nang pigilan niya ito. Bakit? Gusto ko lang kausap. Pero hindi na nito na ituloy ang sasabihin nang bigla niyang sakupin ang labi nito. Lumingon si Uno kaya niya yun ginawa
at nang makitang umiti ito bago tumalikod paalis, tsaka siya kumawala. Oops! Tatalikuran na sana niya ito nang hilahin siya ni Marco sa braso at ikulong sa mga bisig. Isa pa, sweetie, bulong nito bago sinakop ang kanyang mga labi. Hindi niya alam kung paano siya napasok sa ganitong klase ng drama, pero hanggat masaya ang mga anak niya, itutuloy niya. Kahit sa puso niya, may bahagi doon na patuloy na mumuhi sa lalaking ito. Sa paglipas ng mga araw kasama ng tatlo ang kanilang ama, kita niya ang lubos na kasiyahan sa mukha ng mga ito. Hindi rin naman pumapalya si Marco na dumalaw araw-araw. Balak ni Marco na ilipat sa Manila ang mga bata dahil gusto nitong iuwi na ang mga bata ron at si Maya. Ngunit nakiusap siya na wag muna dahil patapos na rin ang school year. Hintay na lamang daw nilang matapos ang pasukan dahil ilang linggo na lang din at bakasyon na. Tuwing weekend ay sa resort ni Marco sila namamalagi. Gustong gusto kasi ni Treya dun, lalo na ang maligo sa dagat. Ngayong gabi nga ang grand opening ng resort and hotel na pinaglaanan nito ng oras at pagod. Abala ang lahat, maging ang mga staff ng hotel. Malalaki kasing pangalan ng personalidad ang imbitado ngayong gabi. Salamat, Haya. Welcome po, sir. Naipadala ko na rin po yung mga susuotin ng mga anak po ninyo at ng asawa po nyo para mamaya. That's good. Tungkol nga po pala kay Miss Sarah Fausto. Nasa guest list po kasi siya. Baka magka-problema tayo, sir. Nakalimutan niya ang tungkol sa XGF pero hindi naman yun problema kung hindi lalapit sa kanya. At isa pa, okay na rin siguro na malaman ito na may asawa na siya. Wala kasi itong alam tungkol sa nakaraan niya. Wala siyang pinagsabihan, tanging ang Kuya Matias niya at si Alice, Lola Estela, Allen na kasambahay ang tanging may alam. Don't worry about her. Tumango naman ito. Ang lola ni Ma'am Maya, palapag na pala ngayon, sir. Okay, thank you. Tatawagan ko na lang ang driver para sunduin ito. Nang matapos ang usapan, tumalikod na siya. 7 taon din ang hinintay niya para sa araw na ito. Hindi sana ito mangyayari or kung mangyayari man, simpleng ribbon cutting lang ang gagawin niya. Pero nagbago ang plano nang hindi sinasadyang makita niya mismo ang matagal nang hinahanap. Pinlano niya na ang lahat. Ilang taon na rin nang mawala si Maya. Niyang lola nito, walang alam kung nasan ito. Kaya nga nangako siya na siya na ang bahalang maghanap sa asawa. At ngayong gabi ang nakatakdang oras para ipakilala ang asawa at mga anak sa buong mundo. Paglabas ng hotel, nagulat siya ng maraming tao ang nasa labas nun. Excuse me, sir. Totoo bang nakita mo na ang asawa mo? Sir Marco, nalaman namin sa isang source na may triplets kang mga anak. Is that true, sir? Sandali lang po, sir. Totoo bang may asawa ka na? Sir, saglit lang po. Nang makalabas ng entrance, 2 bodyguard ang umalalay sa kanya papasok sa kotse. Paano nalaman ng press ang tungkol sa bagay na to? Ni wala siyang pinagsabihan. Tanging si Matias at Alice lamang ang nakakaalam. Mama, ano po to? Tanong ni Treya sa 4 na malalapad na brown box na nakapatong sa mesa sa sala. Kadi-deliver lamang nun at maging siya'y nagtataka. Papasok sana siya ngayon sa trabaho nang tumawag si Marco na wag na. Wala rin namang mga pasok ang mga bata kaya narito rin ang 3. Wow! Gown po, mama! Beautiful gown po! Namamanghang usal ng bunso niya. Lumapit na rin si Dos at binuksan ng iba. Wow! Look, kuya! Mukhang satin ang suit na to. Para saan po ito, mama? And look, mama! Ito po yung sayo. Nasigaw na lamang ni Treya na sobrang mangha. Maya-maya ay may nag-text. Kinuha niya ang cellphone na nakapatong sa couch at binasa iyon. Hi, sweetie. Be ready at 6. Susunduin ko kayo ng mga bata. I love you. Anitot na estatwa siya sa huling 3 salita. Napangiti ng lihim. Ngunit nang tumingin si Uno sa kanya, tumikim na lamang siya para itago ang kilig na nadarama. Ang totoo, hindi pa talaga naghihilom ang sugat sa puso ni Maya. Hindi rin naman iyon madali sa kanya, lalo na at mahal niya si Marco kahit noon pa man. Kahit noong unang kita niya pa lamang rito ay talagang humanga siya dahil napakagwapo nga naman ito. Kahit noong mga panahong iyon, mabalbas pa ang lalaki. Sobrang saya niya nang pilit silang ipinakasal ni Matias dahil sa nangyari nung isang beses na ito ay nalasing. Ayos lang naman sa kanyang hindi magpakasal
dahil wala naman talagang nangyari. Pero kung hindi sila naabutan sa silid ng kuya nito, abay malamang sa malamang napatungan siya ni Marco. Ngunit ang hindi niya alam ay kung bakit itinuloy pa rin ang kasal kahit wala namang nangyari. Para sa kagaya niya ay maihahalin tulad sa pagkapanalo sa loto ang makasal sa boss niya at isang bilyonaryong tao. Kahit sino naman ay talagang hindi tatanggi dahil talagang instant bilyonarya siya kapag nakasal sila. Pero sa mga sumunod na pangyayari, tila naging bangungot iyon nang mahuli ng ilang ulit si Marco na may kasiping at hindi niya makakalimutan ang mukha nito kahit kailan. Ngunit siguro, panahon na rin para kahit paano mabawasan ng kanyang pagkamuhi para sa mga bata. Ang mga bata lang ang tanging dahilan kaya niya ito pipiliting gawin. Dahil noon, ayaw na ayaw talaga niyang makita pa itong muli. Hindi naarok ng isip niya na isa pala siyang ina at hindi lamang sarili ang dapat isipin. Isaalang-alang din ang mga batang nasa pagitan nila ni Marco. Naging makasarili din siya dahil tanging nararamdaman lang niya ang iniisip. Ngayon lamang niya napagtanto na mali pala yun. Kung ano man ang namamagitan sa inyo ng asawa mo, wag na wag mong idadamay ang mga bata. Kung namumuhi ka sa asawa mo, wag mong turuang mamuhi rin ng mga anak mo. Dahil unang-una, wala silang alam sa lahat ng mga nangyayari. Nadamay lamang sila dahil anak niyang mga ito. Ngayon lamang niya yung naisip, sana hindi pa huli, sana maayos pa ang lahat. Kahit para sa mga bata na lang, sa sobrang pagkamuhi niya, kinalimutan niya ng ama ng mga bata ang lalaki. Kinuha niya ang karapatan sa anak na magkaroon ng ama, kaya kung dapat na may sisihin, isa rin siya dun. Wow mama, you look so pretty like me. You're a queen and I am your princess. Ang malalim na pag-iisip niya ay natigil nang mula sa labas ng kanyang silid, tumambad ang napakaganda niyang bunso. Napakaganda mo rin anak, magkamukha na tayo. Aniya at itinuro ang human size mirror kung saan siya nakatayo. Lumapit si Trey at nagpa-cute pa. So pretty too mama. Nakapusya pink ito at nakalugay ang straight at makintab nitong buhok. Inipitan lang ito ng kakulay ng suot nitong gown na hanggang sakong. I love it so much, mama. Para na akong totoong princess at ang castle ko ay iyong resort ni papa. Napakaganda ng anak niya. Tumingin siya sa salamin at tila hindi rin niya makilala ang sarili. Suot ang pulang gown na may hati sa gilid na hanggang hita. Napaka-sexy nun. Bumagay naman sa kanya kahit ngayon pa lamang siya nakapagsuot ng mamahaling damit. Pinarisan ng isang estilito na kakulay ng suot niya. Napakaganda mo, Mari. Usal ni Irene na ngayon lamang natapos sa pagmi-makeup sa kanya. Ni hindi ito nakakurap ng ilang segundo nang makita ang kabuuan niya. Kahit siya, natulala rin sa hubog at mukha niya ngayon. Tiyak luluhod ang mga tala at maglalaway si Marco Fapa sa'yo niyan. Sundan na agad si Treya para naman. Tinampal niya ang bibig nito kaya natigil. Hindi kasi pumipreno sa pagsasalita, gayong nakatitig rito ang anak niya at nakikinig. Aray, sorry na, grabe ka talaga sa akin. Mama, Papa is here. Si Uno ang pumasok at talagang naiiyak siya sa gwapo ng anak. Si Dos ay nasa likod nito at magkapareho ang suot, maging ang kulay ng suit. Hoy, huwag kang iiyak, masisira ang makeup mo. Banta ni Irene sa kanya. Ang gagwapo nila, di ba Irene? At ang ganda-ganda rin ng prinsesa ko. Parang kailan lang, nahihirapan pa akong buhayin na talagaan sila Mari. Pero ngayon, stop. Sabing wag iiyak eh. Sasampalin kita dyan. Sunod punas ng tissue sa mata niyang may namumuong luha. Sige na mga anak, labas na't baka maiyak ang mama ninyo. Opo, Tita Ninang. O eto na ang gabi na ipapakilala ka. Be proud at huwag kang yuyuko dahil ikaw ang asawa. Natigilan siya. Wait, asawa? Irene, mukhang hindi na dahil matagal ng panahon kaming wala at 6 na buwan lamang ang bisa ng kasal namin. Tila nahihirapan pa siyang sambitin yun. Ay sus, huwag kang maniwala dyan. Sigurado kung hindi pa kayo hiwalay, kaya huwag kang kabahan dyan. Wala naman akong pakailam dun, Mari, pero ang mga bata, umaasa sila na, Sweetie, let's... Natigilan siya nang mula sa pinto ay pumasok si Marco at napakagwapo nito sa suot. Magkakapareho silang tatlo nila Uno at Dos. Ay, teka, lalabas na ako para makapag-moment kayo. Pili ni Irene at kumaripas ng takbo. Tinawag niya pa ito ngunit biglang ibinagsak nito ang pinto pasara. Napayuko siya.
Tila biglang umurong ang kanyang dila. Lumapit si Marco. "You look so stunning, pero kulang pa." Anito at dumako sa likuran niya. Mula roon, may kwintas itong inilagay sa leeg niya. Perfect! Bulalas nito. Nagulat pa siya nang dahan-dahan siyang iniharap nito sa salamin. "Pero ang mahal nito, Marco." "Mas mahal kita." Bulong nito at hindi napigilang niyakap siya mula sa likuran. Ano ba? Bakit tila yata dumagundong sa sobrang kilig ang puso niya? Laging focus sa mga bata. Mas mahalaga ang mga anak ni Sir Marco sa lahat ng mga naririto. Kaya wag niyong iwawala sa paningin niyo. Understand? Nakikinig lamang ang mga tauhan ng resort sa head ng security. Simula na ng okasyon at isa-isa nang nagsisidatingan ang mga panauhin. Bawat isa ay bababa sa mga limited edition na klase ng mga sasakyan. Animoy ipinapakita ng bawat darating na sila ay mayaman. Nakakamangha, karamihan ng mga negosyante at mga mamahaling tao sa mundo ng negosyo. Narito na sila, alerto ang lahat. Utos nito, kanya-kanyang pwesto ang lahat. Nagkasabay ng dating si Matthias Valkins at asawa nitong si Alice. Parang hindi ito buntis dahil napaka-sexy nito sa suot na black diamond gown. Lumapit ang mag-asawa sa kararating lamang na mamahaling sasakyan at kabababang mga sakay nun. "Ang cute naman at ang gagwapo ng mga anak mo, Marco, manang-mana sa'yo." Kulang na lang, pisilin ni Alice sa mga binata na hawak ni Marco sa magkabilang gilid. Si Treya nakahawak naman sa kanya. "What a beautiful mother of three." Napangiti siya. "Salamat ate, ang ganda-ganda mo rin." "Hindi nga dapat ako sasama kaso mapilit itong isa." Sabay tingin sa katabi kung saan nakalingkis ang kamay nito. "Narinig ko yun, honey." Sabat naman ni Matthias, napangiti na lang siya at tumingin sa mga bata. "Mama, who are they?" Tanong ni Uno. "I am Tito Matthias and this is my beautiful wife, Tita Alice." "Hello po, good evening po Tito Matthias, Tita Alice." Magalang na pagbati ng tatlo. Parang maiisang pag-iisip dahil sabay na sabay pa silang nagsalita. Oh, napaka-smart and adorable. Nagpapasalamat siya dahil napalaki niyang mabait, magalang at marespeto ang mga anak. Alam na kung kanino nagmana. Biro ni Matthias. "Stop it, kuya." Irita namang tumalikod si Marco dahil sa natatawang kapatid. Nang makapasok sila sa venue, sabay-sabay nagkislapan ng mga kamera. May mga press kanina sa labas maging dito. "Excuse me, sweetie. May kakausapin lang ako. Mauna na kayo maupo ng mga bata, okay? Babalik ako agad." Wika nito. Tinawag ni Marco ang head security at inutusang palabasin ng lahat ng mga press na nasa loob ng venue. May lugar naman para sa mga ito. "Huwag hahayaang may makapasok ulit sa loob para hindi magulo ang lahat." "Yes, sir." Narinig niya ang host ng event at ibig sabihin magsisimula na. "Marco, babe!" Kinabahan agad siya nang marinig ang pamilyar na tinig ng babaeng iyon. Didiretso na sana siya nang bigla itong lumingkis sa kanyang braso. "Stop it, Sarah." "Why? I miss you. Masama bang humawak?" Agad na iwinaksi ni Marco ang palad nito. "Ano bang problema?" Anito habang nakasunod sa likuran niya. "Huwag ka nang lalapit sa akin at huwag kang hawak sa akin dahil ayoko maiskandalo tayo. Remember, matagal tayong wala kaya tigilan mo na ako." May tonong pagbabanta dun, ngunit napatawa lang ito at sumunod sa kanya. Muli sana itong hawak sa braso ni Marco nang tawagin ito ni Treya. "Papa!" Nagulat ang babae. "Ano? Anong papa?" Ngunit mas nagulat si Sarah nang hindi isa, hindi rin dalawa, kundi tatlo ang umakay kay Marco patungo sa unahan. "What the?" Kaya imbis na sundan ng lalaki, naghanap na lang ito ng ibang mauupuan, ngunit nagngingit-ngit ito sa galit at puro pagtataka at tanong ang nasa isipan. "Let's give him a round of applause, Mr. Marco Valkins." Sigawan at malakas na palakpakan ng umalingaw-ngaw sa loob ng venue. Nang ipakilala si Marco bilang isa sa pinaka-successful businessman ngayong taon. Bukod pa ron, ipinagmalaki rin ng host ang grand opening ng resort na ito ngayong gabi. "Thank you everyone for coming this evening. Kinukuha ko rin ang pagkakataong ito para ipakilala ang aking asawa." Nagulat siya at maging ang kanyang mga anak, lalo na si Uno na nakatitig sa papa nito na nasa entablado. "Marami ako naging pagkukulang.
maraming mga pagkakamali. Pinakasalan ko siya 7 years ago. Ngunit nawala rin siya 1 buwan matapos naming makasal dahil sa kasalanan ng aking pinagsisisihan ng matagal na panahon. Isang pagkakamali na habang buhay kong dadalhin. Nagsimula na siyang kabahan dahil sa mga sinasabi ni Marco. May ginawa kaming kasunduan. Tatagal ang kasal namin ng 6 na buwan upang palipasin ang usapin. Pero isa lang yung paraan para mapasakin siya habang buhay. Hindi ko man nasabi noon na mahal ko siya. Ngunit walang gabi na hindi ko pinangarap na sana hindi niya ako katakutan at ituring na kanyang asawa. Sweetheart, pinagsisisihan ko yung lahat ng mga nagawa ko. Sabihin man nila na ako'y nawawala na sa katinuan dahil sa pinagsasasabi ko ngayon, at least nabawasan yung galit ko sa sarili dahil sa ginawa ko sa'yo. Naluluha na siya pero hindi siya nagpapahalata. Hindi rin siya umiimik dahil hinahanap ng mga tao kung sino ang tinutukoy ni Marco. Mama, tinatawag ka na ni Papa. Natulala siya kaya hindi niya na halos naririnig ang mga sinasabi nito. Kung hindi pa siya tinawag ng mga anak at kinalabit, hindi pa siya babalik sa kasalukuyan. Maya, please forgive me. Nang tignan niya ang paligid, nakatingin na ang lahat sa kanya. Para siyang matutunaw sa hiya, pero pinilit niyang tumayo upang puntahan si Marco sa harapan. Sinamahan din siya ng mga anak na ngayon ay hawak siya sa magkabilang kamay. Maraming mga bulungan at maraming naantig, maraming namangha at may iilang naluluha, lalo na nang ipakilala ni Marco ang 3 nitong mga anak. Hindi inaasahan ni Maya na magpa-public apology si Marco. Hindi rin niya alam na ipakikilala nito ang mga anak sa publiko, maging siya na asawa. Matapos ang madramang mensahe ni Marco, sunod nun ay ang ribbon cutting na si Treya ang gumawa. Napakasaya niya, parang nagbago bigla ang lahat sa isang iglap lamang. Oh, ikaw pala ang asawa. Kaya pala hindi na ako kinukontak ni Marco dahil sa'yo. Natigilan siya nang mula sa labas ng CR, tumambad ang babae na pamilyar sa kanya. Nakangisi ito habang taas-babang pinagmamasdan siya. Not bad sa kagaya mong pobre. Pasensya na pero kailangan ko nang bumalik sa... Wait! Natigil lamang siya nang hawakan siya nito sa braso. Mga agaw ka! Gigil na bigkas nito at isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi niya. Miss, alam kong ikaw ang babae ni Marco, pero babae ka lang niya't ako ang asawa, kaya bago pa magdilim ang paningin ko, lumayo ka na. Hawak ang pisnging tila na muli itong tumawa at akmang pangangalawahan siya ng sampal nang pigilan niya iyon gamit ng kaliwang kamay. Sabing lumayo ka na. Aniya, bago sinampal ang mukha nito, dahilan para matumba ang babae. Araw-araw siyang nagmamap kaya malakas ang kanyang braso. Ouch! What did you do to me? Tumili na lang ang babae nang makapa ang dugo sa ilong habang siya lumabas ng CR na animoy walang nangyari. Kailanman na hindi tama na idadamay niya ang mga bata sa galit niya kay Marco. Pero ano ba ang magagawa niya kung hindi niya na iyon naisip nun? Siguro dahil gusto niyang gumanti kaya pinatay nito si Marco sa diwa ng mga bata. Ngunit napakalaking mali nun dahil kailanman ay hindi dapat idinadamay ang anak sa gulo ng mga magulang dahil walang alam ang mga bata sa mga nangyayari. First honor, Dos Santillan. First honor, Treya Amara Santillan. First honor, Uno Santillan. Tumayo ang 3 at maging ang papa nila. Ito ang magsasabit ng mga medals ng mga bata. Habang siya, panay lamang ang pagkuha ng litrato at pag-video. Palakpakan ng lahat ng nasa moving up ceremony. Ang gwapo ng papa nila. Rinig ko na bilyonaryo daw yan. Para ako naiihi, ang ganda ng lalaki at macho. Narinig mula sa kinatatayuan niya ang mga nanay ng mga estudyanteng aakyat para sa medals at award. Napangiti siya at tumikim. Lumingon din para mapansin ng mga marites na siya ay naroon lang. Ay, ikaw pala Maya, sorry. Nahihiyang usal ng isa at ngumiti naman ng pilit. Masaya na siya dahil simula preschool hanggang grade 1, siya lamang ang napapagod umakyat sa stage para magsabit ng medalya sa mga anak na napakatatalino. Nang bumaba ang mga ito, agad niyang niyakap at pinugpog ng halik ang mga anak niya. How about me? Reklamo ni Marco. Si Papa din daw mama. Wika ni Uno. Hoy, mahiya ka nga dyan.
Bakit naman? Anito at sumimangot kaya para hindi humaba, isang ismak na halik ang kanyang iginawad. Sige, mamaya na sa bahay ang iba. Bulong nito kaya nakurot niya sa tagiliran. Why papa? Tanong ni Treya. Wala anak, mukhang kinagat ng aunt si papa nyo. Ngayong end of school year na, pwede na silang isama ni Marco sa Manila. Nasasabik na nga siya makitang muli ang kanyang lola. Saglit lang kasi silang nakapag-usap sa event nung isang gabi. Miss niya na ito kaya napaiyak siya nang makita ang tanging pamilya na mayroon siya. Tsaka niya na ipapaliwanag sa lola ang lahat kapag nakabalik na siya sa mansyon. Ang tungkol nga pala sa kasal ay hindi totoong 6 month lang. Ipinaliwanag ni Marco ang lahat. Alam kong takot ka sa akin kaya hindi kita pinilit. Sa iba ko'y binubuhos ang init na nararamdaman ko. Dahil sa tuwing hahawakan o lalapit ako sa inun, ramdam kong umiiwas ka sa akin. Pero sinabi naman niya dito na nahihiya lang siya. Umamin din siya na una pa lang, crush niya na ito. Really? Tumango siya kaya nayakap siya ni Marco at maalab na siniil ng halik sa labi. Mag-aalas 10 na at nasa kama silang dalawa. Balak ni Marco na muli silang magpakasal sa pari. Sa mayor lang kasi sila ikinasal nun at pilit pa. Ngayong buo na sila, hindi nasasayangin ni Marco ang last chance na ibinigay nito. Mama! Mabilis niyang naitulak si Marco nang biglang bumukas ang pintuan at iniluwa si Treya. Nakasunod si Uno at Dos na papungas-pungas. Naupo silang pareho sa kama. Why anak? Si Marco iyon dahil sa asawa niya yumakap ang bunso nila. Nanaginip ako papa, I'm scared. Dito po muna ako mag-sleep beside you. Nagkatinginan sila. Okay baby, dito ka sa gitna. How about you Kuya Uno? Nag-alangan pa itong sumagot. Can I sleep here too papa, mama? Napangiti silang pareho. Of course kuya, come here. Dito ka sa gilid ko. Sambit muli ni Marco. At dito ka naman sa gilid ni Mama Dos. Sumalampak agad ito sa tabi niya. Mabuti na lang at queen size ang kama nila. Kaya kahit marami na sila ay kasya pa rin. Huwag lang dadagdagan pa ng isa. Tuluyan na rin siyang umalis sa trabaho sa kagustuhan ni Marco. Si Irene ay umalis din at nag-apply sa resort nila. Of course, tanggap agad na sa front desk ito na pangarap daw nitong trabaho. This is a dream come true para kay Maya. Pangarap na noon ay imposible, pero ngayon napatunayan niya na sa salitang imposible ay may posible, lalo na kapag tadhana ang lumilok.